Mahal, huwag mo nang isipin ang mga sinabi ng mama mo kanina ha. Para sa akin, ikaw pa rin ang pinakamasipag at pinakaresponsabling ama at asawa. Bisit kang tarantado ka? Paano mo nagawa sa akin to? Paano mo nagawang bastusin at pagnasaan ng asawa ko, ha? Magkaibigan tayo, Ramrod. Matagal na tayong magkaibigan. Ginagago mo lang pala ako tuwing magkakasama tayong tatlo. Buisit ka? Walang niya ka? Manyakis! Ibigay mo sa akin ang batang yan kung gusto niyong mabuhay kayo. Kabilang siya sa amin, dugo namin ang dumadaloy sa mga ugat niya. May mga tao na gusto na lang nating mabura sa ating buhay. Mga taong sana ay hindi na lang naging parte ng mga alaala natin. Mga taong inakala natin ay magiging tapat sa pagkakaibigan. Pero sa huli, kapahamakan pa pala ang ihahatid sa iyo. Pinagpalang araw ka, Banong, at sa lahat ng mga kabangers natin at mga kayanggaw. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Ito ay tungkol sa pagkakaibigan na minsan ang nasira ng dahil sa isang matinding pagnanasa. Ito ang karanasan na talaga namang muntika ng makawasak sa aming pamilya. Isang kaganapan sa buhay ko na sana ay hindi na lang nangyari. Kung meron nga lang akong pagkakataon na ibalik ang oras, hindi na ako magdadalawang isip na burahin siya sa buhay namin. Ako po si Solen at ito ang aking kwento. Pero bago nating simulan ang kwentong handog ngayong araw, pakipindot na lang po ang subscribe button at pati na rin po ang like at huwag kalimutang mag-comment. Ang inyong suporta ay malaki ang may tutulong sa patuloy na paghatid namin ng magaganda at makabuluhang kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Visit naman buhay to, oh. Kaaga-aga, ang ingay-ingay ng anak ninyo. Hindi niyo ba matuturuan niya na manahimik? Iyak ng iyak. Kaunting lang iyak na. Diyos ko, napakayakin naman yan. Naman, bata lang yan. Huwag niyo nang patulan. Ganyan talaga mga bata Para ka namang hindi dumaan sa pagkabata. Hoy, hindi ako ganyan kakulit. Hindi ako ganyan kaingay. Nung araw kapag maingay kami, pinapalo kami kagad na magulang namin. Iyang sa inyo, kinukonsinto nyo pa Kahit nung ikaw naman hindi ka naman ganyan kaingay. Sa nanay ata nagmanay ang anak mong yan. Ma, hindi mo naman pwedeng kumpara yung kabataan mo sa kabataan ni Tantan. Magkaibang henerasyon naman kayo Hindi kayo pareho na kinalakihan. Ang sabihin mo na lang, hindi nyo kayang disiplinahin ang anak ninyo. Masyado nyo kasing bine-baby. Nay, dinidisiplina naman po namin si Tantan. At saka, ang pag-iyak naman po hindi naman po masamang bagay Mas maganda nga pong nailalabas ng batang emosyon nila. Hindi naman po masamang bata ang anak namin. Kaya lang naman po siya umiiyak May gusto siyang bilhin. Pero wala naman pong pambili. Yun lang naman po. Yan! Diyan ka magaling, Solen! Ang konsintihin ng anak niyong iyakin! Diyos ko! Kaya siguro sa'yo nagmana yung anak mo kasi ganyan ang pananaw mo. Ma, tama na. Tahimik na si Tantan Ikaw na ngayon ang maingay Sino hindi mag-iingay ha? Ang sarap pa ng tulog ko iistorben ako ng anak ninyo. Nakakabwisit ang buhay na ito. Bakit ba kasi hindi kayo bumukod? Nag-anak-anak kayo tapos dito pa rin kayo sa poder ko titira? Ito naman kasi si Solen. Alam mo namang walang magandang trabaho itong si Baron bumuka ka naman kagad. Hindi ka ba nag-iisip? Kung 9 years ago, nag-isip kang babae ka, hindi ganito ang buhay mo. Para mo naman sinabing wala akong kwentang tao niyan, Ma. Ginagawa ko naman ang makakaya ko para maiahon sila sa hirap Bakit ba ganyan ang tingin niyo sa akin? Ay bakit? Masakit bang marinig ang katotohanan? Totoo naman hindi ba? Nag-asawa ka nang hindi ka handa. Tapos ngayon, sumisiksik ka sa magulang mo. Hindi ka ba nahihiya sa asawa mo, Baron? Gumawa ka ng pamilya kahit na wala kang kakayahan na bigyan sila ng maayos na buhay. Hindi naman po kami masyadong naghangad mula kay Baron. Ang gusto ko lang naman po simpleng buhay.
Basta nakakakain ng 3 beses sa isang araw, masaya na po kami ron. Mabuting tao naman po si Baron eh. Masipag at responsabling asawa at anak. Yan! Sa ganyan ka talaga magaling, Solen eh. Ang konsentindi nitong asawa mo. Akala mo ba uunlad kayo sa ganyang kaisipan mong babae ka? Huwag kang makontento sa kung ano lang ang kaya niyang ibigay. Dapat, palagi kang nagde-demand. Kasi karapatan yung mag-ina yon. Mag-isip ka nga. Ma, ano na naman ba tong ingay na to? Ang bira naman oh. Dinig na dinig ko yung boses mo sa labas eh. Paano kasi itong kuya mo? Sinisimula na naman ako. Buisit na buhay to oh. Patahimikin niyo yung anak niyo ha. Matutulog ako. Alam niyo pagod ako sa trabaho ko kaya umayos kayo. Napabuntong hininga na lamang ako, Kabanong. Tiningnan ko ang asawa kong si Baron. Lugmok ang mukha niya. Ramdam kong nasaktan siya sa mga sinabi ng nanay niya. Noon pa man kasi, mainit na ang dugo ng nanay niya sa kanya. Sa halip kasi na tapusin niya ang pag-aaral niya, ay inuna niya ako at ang anak namin. Pero kahit na kailan, hindi ko kailanman tiningnan sa mababang paraan si Baron. Para sa akin, siya ang pinakamasipag at pinakamasikap na asawa. Ang kaso nga lang, madaling tablan si Baron ng masasakit na salita, lalo na kung nagmumula ito sa sarili niyang ina. Ano bang nangyari doon kay Mama? Si Kuya, ayos lang ba yun? Hayaan mo na muna magpalamig ang kuya mo sa labas. Mamaya ayos na yon. Naingayan na naman yata siya kay Tantan eh. Oo. Kasi itong si Tantan, nakakita na naman ng laruan kanina sa bayan. Wala namang pambili yung ama niya. Kaya yan, iyak ng iyak. Ay, ganun ba? Pagpasensya mo na si Mama ah. Wala na naman sigurong pera kaya mainit ang ulo eh. Naku, sanay na naman kami eh. Sa tagal na namin dito, parang kagat na lang ng langgam yun sa amin. Pero, hindi pa rin tama yun. Mamaya kapag gumising na si Mama, sige, kakausapin ko siya. Ay naku, huwag na. Baka kayo naman ang mag-away ng mama mo. Akong bahala. Tumango na lang ako sa sinabi ni Binsoy. Mabuti na lang talaga at mabuting tao rin si Binsoy sa amin. Kahit na madalas kami nakakabala sa tulong nila, hindi pa rin nagbabago ang ugali niya. Mabait pa rin siya kay Baron. Mabilis na lumipas sa mga oras. Pinuntahan na rin namin ni Baron ang lupain kung saan kami gumagawa ng uling. Pag-uuling na rin kasi ang naging hanap buhay namin mula pa nang maliit pa si Tantan. Mahal, huwag mo nang isipin ang mga sinabi ng mama mo kanina ha. Para sa akin, ikaw pa rin ang pinakamasipag at pinakaresponsabling ama at asawa. Salamat naman, mahal ha. Pero naisip ko lang kasi na talagang sobra na magsalita si Mama sa akin eh. Kung makapagsalita din siya sa'yo, parang napakalaking pagkakamali na ako pinili mo. Samantalang nung siya nga, si Papa ang pinili niya kahit wala naman trabaho mula nung naging sila. Kaya nga intindihin na lang natin si Mama. Kasi ang nanay mo nang natrabaho wala noon hanggang ngayon eh. Kaya ayun, stress lang yun. Hindi dapat ganun. Mali yun eh. Huwag niyang idadamay ang ibang tao sa galit niya sa mundo. Pati anak natin na wala namang kamuwang-muwang sa mga hinaing niya, dinadamay niya. Pero huwag ka mag-alala, mahal. Kapag nakahanap ako ng mas magandang trabaho at nakapag-ipon na tayo, aalis tayo doon at bubukod tayo ng tirahan. Pero mahal, baka naman masyado mong pinupwersa ang sarili mo. Kalma lang ah. Magtiwala ka lang palagi sa sarili mo. Nakasuporta naman ako palagi sa iyo eh. Kaya nga, hindi ako nawawalan ng pag-asa eh. Kasi palagi ka nandyan para samaan ako sa lahat. Abi, oo naman. Kaya nga tayo naging mag-asawa, di ba? Oh, isakan na natin itong mga uling na ito at ang mailako na natin. Siguradong marami tayong benta nito kasi bukas pista na sa kabilang barangay.
Nagmamadali na naming isinalin sa sako ang mga tuyong uling na nagawa namin. Napuno ang 4 na sako na dala namin. Pagkatapos, sinampan na namin yon sa kariton namin. Nang makapagpaalam na kay Tantan, sinimulan na rin namin ng asawa ko ang paglalako. Uling! Uling kayo dyan, uling! Hindi pa kami nakakalabas ng barangay namin, isa na agad ang bumili sa amin, si Ramrod, kababata ni Baron. Kilala ko na rin siya matagal na. Mula kasi nang dumating ako sa barangay na yon, isa si Ramrod na palagi kong nakakausap noon. Uy, sipag talaga ng dalawang to. Ba, syempre naman pre. Bawal ang tatamat-tamat sa ganitong uri ng lipunan, no? Ayos, 2 plastic nga pre. Mukhang marami kang iihaw mamaya ah. Hindi mamaya, bukas ka mo. O bakit? Dadalo ka ba sa pista ng Barangay 2 bukas? Oo eh, naimbitahan ako nung nililigawan ko. Alam mo na, kailangan magpabango sa mga magulang niya. Sus, kayang-kaya mo naman yan eh. Ikaw pa ba? Matini ka sa mga babae. Uy, huwag kang ganyan ha. Baka mamaya maniwala si Solen. Baka mamaya wala nang ireto sa akin yung asawa mo. Hindi naman, grabe ka. Oh, eto, 2 plastic. O yan pre, sa'yo na sukli. Ha? Sigurado ka ba? Oo, mas maganda yung may tip kapag buena mano. Pampaswerte raw yan eh. Ayos. Sige, maraming salamat pre. Nang iabot ko na kay Ramrod ang isa pang plastic, naramdaman kong nagdikit pa ang kamay namin. Umiti siya sa akin ng malapad. Ngumiti din naman ako sa kanya. Pero nang itaas niya ang kaliwang kilay niya, ay doon ako umiwas ng tingin. Umalis na rin kami kagad ni Baron. Paglingon ko, nakatingin pa sa akin si Ramrod at kumaway pa. Ngumiti na lang din ako sa kanya. Hindi ko na lang pinansin kung anuman ang nais niyang ipahiwatig. Nagpatuloy ang pag-ikot namin, Kabanong. Pagdating namin sa kabilang barangay, ang daming pumakyaw na mga uling namin. Hindi pa kami tumagal ng 1 oras doon, ubos na ang mga tinda naming uling. Oh, di ba? Bilis na ubos. Swerte talaga yung tip na binigay ni Ramrod no? Makakauwi na tayo na maaga ngayon. Bago tayo umuwi, daan muna tayo sa bayan. Isang sakay lang naman Paano tong karito natin? Iwan na lang muna natin dito. Wala namang gagalaw niyan Isa pa, kilala naman tayo rito. Balikan na lang natin. Bilhin lang natin yung laruan na gusto ni Tantan. Sige. Nang may mapadaan na tricycle, agad na rin namin yung pinara. Binili namin ang laruan na iniyakan ng anak namin. Pagkatapos ay agad na rin naman kaming bumalik. Masaya ang anak namin nang makita niyang dala-dala na namin ang gustong-gusto niya. Nagtatatalon pa siya sa tuwa. Papa, Mama, maraming salamat po Ang ganda po nitong aso na to Ingatan ko po ito. Mas maganda yan. Bigyan mo ng pangalan ng laruan mo na yan. Pangalan? Hindi ko po alam kung anong magandang pangalan Ibigay mo ang pangalan, Soledad. Di ba po pangalan nyo ni Lola? Uy, Binsoy, para kang timang. Mamaya pag initan na naman ni Mama yan Biro lang, to naman Papangalanan ko na lang po siyang Brownie. Angas, pinag-isipan talaga. Brownie kasi brown. Bigla kaming natahimik sa tawanan namin nang dumating ang biyenan ko. Dala-dala niya ang mga palangganang ginamit niya sa paglalaba. Nakatingin agad siya kay Tantan, nakasimangot, sa lubong ang kilay. Nakuha mo na ang gusto mo kaya itiko mo na ang bibig mo. Naintindihan mo? Opo, Lola. Wala na nga pera spoiled pa. Buisit. Imbis na ibili ng pagkain binili pa ng laruan. Ma,
Huwag niyo namang sabihin ng ganyan ng anak ko. Ay bakit, hindi ba totoo? Eh sabihin na nating totoo. Sa tingin mo, maintindihan ka ng bata? Sinenyasan ko si Binsoy na ilayo na muna sa amin si Tantan. Nararamdaman ko na naman kasi noon na magsasagutan na naman ng mag-ina. Kaya hinawakan ko na sa braso ang asawa ko. Pero hindi pa rin nagpatigil si Baron. Eh anong gusto mong sabihin ko? Kasinungalingan na ayos lang maging maluho kahit na wala kang pera. Eh ano bang pagiging maluho na pinagsasabi nyo? Laruan lang yan eh. Bagay na kailangan ng bata para ma-enjoy niya yung buhay bata niya. Mas maluho pa nga yung pagbili nyo ng mamahaling damit eh, kahit wala na kayong pera. Eh ano naman sa'yo? Pera ko naman yung ginagamit ko rito. Eh ano din ang pakialam mo? Kung binila namin si Tantan ng laruan eh, pera ko naman yung ginamit ko doon. Nangingiba ako sa inyo? Hindi naman ah. Aba, naninigaw ka ba? Eh kasi nakakagago na yung ugali nyo eh. Palagi nyo nalang pinag-iinitan ng anak ko. Wala naman siyang ginagawa sa inyo ah. Bata lang yan oh. Ano ba problema nyo, ma? Problema ko? Kayong lahat! Mga pabigat kayo rito! Hindi kami pabigat dito dahil hindi kami nanghihingi ng pera sa inyo. Lumayas na kayo rito! Lumayas na kayong tatlo rito! Mga sampid! Wala kang karapatan na palayasin kami rito ah. Dahil si Papa ang nagpatira sa amin dito. Sa madaling salita, hindi mo to pamamahay. Wala kang karapatan dito. Asawa ko ng tatay mo kaya meron akong Hindi porke asawa ka, pwede mo nang gawin ang gusto mo. Wala kang pangalan dito. Wala sa batas ang pangalan mo para palayasin kami rito. Kaya sa ayon sa gusto mo, dito kami titira hanggat wala kaming kakayahang makalipat ng bahay. Kung ayaw mo kami makasama, edi ikaw ang umalis. Anong sinabi mo? Hindi mo narinig? Bingi ka ba? Ikaw ang umalis. Di ba ayaw mo kami makasama? Abay, ang kapal naman ng mukha mo magsalita ng ganyan ah. Akala mo kung sino ka? Eh wala na magandang patutunguhan ng usapan na to eh. Ganun na lang ang gawin natin. Kung ayaw mo sa amin, ikaw ang umalis. Kung ayaw mong umalis, magtiis ka na samahan kami rito. Inawat ko na ang asawa ko dahil nag-aalala na ako sa biyenan ko noong mga sandaling yun, Kabanong. Para kasi siyang aatakihin sa puso. Pumasok na lang siya ng bahay at padabog na binagsak ang mga daladalang planggana. Mahal, tama na. Baka mamaya kung ano mangyari sa mama mo. Nakakainis na kasi siya eh. Pumasok na lang kami sa bahay. Hindi namin kasabay si Nanay Soledad sa hapunan nung gabing yon. Hinayaan na lang din namin na magpalamig ng ulo. Mga bandang 10:00, naglatag na kami para matulog. Pero inabot na ako ng 12:00. Hindi pa rin ako inaantok. Bumangon na muna ako. Nagtungo ako sa kusina namin sa labas. Kukuha lang sana ako ng mainit na tubig para makapagtimpla na lang ng gatas. Pero hindi ko inaasahan na nasa bakuran namin si Ramrod. Nagulat ako sa kanya. Buti na lang ay hindi ako nakasigaw nun. Oh, Ramrod, anong ginagawa mo rito? Gabing-gabi na. Gising pa ba si pare? Naku, tulog na. Maaga nakatulog yun eh. Eh kasi may bibigay sana ako mga kamuting kahoy eh. Kaso nasa bahay pa. Gusto mo ikaw na lang ang kumuha? Ha? Ngayon? Eh sana, para bukas wala na akong iintindihin. Eh kasi gabing-gabi na eh. Hindi na ako lumalabas ng ganitong oras. Oy sige, bukas. Subukan ko na lang ihatid dito. Ay, bakit nga pala gising ka pa, Solen? Nang tingnan ko siya, hindi ko alam kung bakit ako nakaramdam ng pagkailang. Kahit kasi medyo madilim, pakiramdam ko ay nakatingin siya sa buong katawan ko. Saka ko lang din napagtanto na manipis ang duster na suot ko. Wala pa akong bra. Nakapantulog na rin kasi ako noon. Hindi ko rin naman kasi inaasahan na makakausap ko siya sa mga oras na yon. Ha? Kasi hindi ako makatulog eh. Magtitibla lang ako ng gatas. Ganun ba? Oo eh. Malamig ang panahon ngayon ah. Hindi ka dapat nagsusuot ng manipis. Pantulog ko kasi to eh. Kung sa bagay na bagay naman sa iyo yung manipis eh. Maganda ka naman eh. Sige,
Pasok na ako. Pero, di ka pa nakakapagtimpla. Bukas na lang? Hindi ko na siya nilingon pa, Kabanong. Bumalik na ako sa loob ng bahay. Bago ko isara ang pintuan, nakita ko pa siyang nakangiti sa akin na parabang may ibang gustong ipahiwatig. Nung oras na yon, hindi na talaga ako komportable. Hindi ko maiwasang hindi mag-isip ng kung ano-ano. Noon pa man kasi, naramdaman ko na talagang may pagnanasa sa akin si Ramrod. Hindi ko lang masabi-sabi sa asawa ko dahil natatakot akong baka masira ang pagkakaibigan nila. Nawala lang ang pagdududa ko sa kanya nung medyo naging maayos ang pakikitungo niya sa akin. Pero nung gabing yon, parang nagbalik ang pagkailang ko sa kanya. Bumalik ako sa higaan, pero hindi na ako nakatulog. Hindi na mawala-wala sa isipan ko si Ramrod. Kinikilabutan ako sa kanya. Nakakaramdam ako ng pagkabahala, pero pilit ko na lang inaalis yon sa isipan ko. Kinaumagahan, hindi na muna ako sumama sa asawa ko sa paglalako ng uling. Hindi kasi ako nakatulog na maayos. Pumayag naman siya at sinabing magpahinga na lang ako. Ayos ka lang? Ha? Oo naman. Bakit? Kanina pa kasi kita napapansing tulala Inaantok ka pa ba? Matulog ka na muna. Ako nang bahala kay Tantan. Wala naman akong pasok Hindi. Ayos lang ako. Mamayang hapon na lang siguro ako matutulog. Mamaya mag-aasikaso na rin naman ako ng tanghalian natin Wala kang kote. Nanaginip ka ng aswang, no? Ha? Aswang? Hindi Bakit mo naman natanong yan? Wala lang. Ako kasi, madalas ako managinip ng ganun dati Tapos, pag nagigising ako, hindi na ako makatulog Alam mo, Binsoy, matagal nang wala ang mga aswang. Matagal nang wala? Ibig sabihin, totoo talaga sila? Sabi nila, oo. Totoo daw mga yon. Lalo na sa mga lugar na kagaya ng lugar natin. Totoo daw yon. Sa mga probinsya sila madalas Pero ngayon kasi, alam mo naman na medyo moderno na ang panahon natin. Ano kaya pakiramdam na makakita ng aswang, no? Nakakita ka naman ng gano'n, ate? Hindi pa. Pero ang sabi sa akin ng lola ko, nakakakilabot daw ang itsura nila. Hindi mo papangaraping makita. Mabuti na lang talaga na wala na sila ngayon no? Katatakutan talaga sila ng mga tao. Sandali lang Tulungan ko lang maligo si Tantan. Nagpaalam muna ako sa bayaw ko para asikasuhin ang anak ko. Pagkatapos kong paliguan si Tantan, agad na rin naman akong naghanda ng makakain namin. Naging payapa naman ang tanghaling yon. Hindi kasi namin kasama si Nanay Soledad. 3 lang kami sa hapagkainan. Bandang alauna, nakaramdam na rin ako ng antok. At sa hindi ko inaasahang pagkakataon, biglang pumasok sa panaginip ko si Ramrod. Kaya kahit na 2 oras pa lang ang tulog ko, ay nagising na rin ako. Hinihingal ako. Kinakabahan. Wala akong ideya kung bakit hanggang sa pagtulog ko nakikita ko siya. Umiling-iling ako, Kabanong. Sa isip-isip ko, hindi ko dapat siya iniisip. Lumabas na lang ako ng bahay namin. Namitas na lang ako ng talbos ng kamote sa bakuran bilang paghahanda sa hapunan namin. Binsoy, si Ramrod ba kanina napadaan dito? Hindi naman bakit? Ang sabi niya kasi kagabi, may ihati ditong kamoting kahoy. Wala naman Hindi ko pa nga siya nakikita buong araw ganun ba? Mga bandang 5:00 ng hapon, nakauwi na rin ang asawa ko. May mga dala siyang pasalubong para sa anak namin. Ang kaso nga lang, napansin naming matamlay si Tantan. Kalaunan, hindi na rin normal ang temperatura ng katawan niya. Nag-alala kami sa kanya. Buti na lang, may natitira pa siyang gamot na maaari naming ipainom sa kanya.
Nagpaambon ba yan kanina? Hindi naman, nasa loob lang naman siya ng bahay buong maghapon eh. Baka mamaya may nakain ng batang yan kaya nagkasakit eh. Hindi ko nga rin alam eh. Kanina naman kasi, ayos pa naman siya. Madaldal pa nga eh. Kakwentuhan pa nga ng kapatid mo eh. Di bale, painumin na lang natin ang gamot niya dyan. Noong mga sandaling yun, Kabanong, akala namin ay normal na lagnat lang ang dinadala ng anak namin. Kaya nagagawa pa namin siyang iwan kay Binsoy para makapaglako kami ng uling. Pero tuwing uuwi kami galing sa paglalako, palagi naming inaabutan ang anak namin na matamlay. Maglilimang araw na ang lagnat niya pero hindi pa rin nawawala. Nag-aalala na kami. Hindi rin namin siya madala sa ospital. Bukod sa wala namang kaming pera, wala rin namang masasakyan. Eh kung dali na kaya natin siya sa pagamutan, baka mamaya iba na yan eh. Nangangayayat ng anak natin oh. Ay naku, ang problema eh. Wala naman tayong masakyan. Maya-maya, biglang dumating si Binsoy. Oh, ano sabi ni Ramrod? Pwede mo nating mahiram yung truck nila? Hindi raw eh. Sira daw ang preno ng truck nila. Baka raw maaksidente pa tayo kapag ginamit natin. Sandali lang. Dito lang muna kayo. Asikasuhin niyo si Tantan ha. Hahanap lang ako ng mahihiram na masasakyan natin. Kapag nakahanap ako, padadala na natin siya sa ospital. Nagmamadaling umalis ang asawa ko, Kabanong, habang ako naman ay nasa tabi lang ng anak ko. Hindi mawala-wala ang pag-aalala ko sa kanya. Kitang-kita ko ang malaking pagbabago ng katawan niya. Malaki ang ipinayat ni Tantan kahit 5 araw pa lang siyang nilalagnat. Ate, kung maghanap na lang kaya tayo ng albularyo. Sa kabilang barangay may albularyo doon eh. Patutulungan niya tayo para magamot si Tantan. Albularyo? Mapagkakatiwalaan ba yung mga yan? Eh di ba ang iba sa kanila manloloko lang ng pasyente? Kunwari, mapapagaling pero hindi naman pala. Yung albularyo sa kabilang barangay, mapagkakatiwalaan naman daw yun. Kasi kakilalo yun ng kaklase ko eh. Subukan lang natin. Baka lang naman maging epektibo eh. Kapag nakabalik na ang kuya mo, sabihin natin kaagad. Maya-maya pa, bumukas na naman ang pintuan. Ma, buti na lang dumating ka. May kilala ka bang merong sasakyan? Hindi pa rin kasi nagiging maayos si Tantan eh. Balak namin dalhin sa ospital. Nako, gastos na naman. Tinatanong kita kung may kakilala ka. Kung wala, huwag ka nalang magsalita kung wala kang may tutulong. Tingin mo ba may kakilala akong may sasakyan? Eh lahat ng kumari ko eh, mahihirap din. Mag-isip ka nga. Yan kasi, malikot kasi masyado yung batang yan eh, kaya nakakasakit eh. Sinisi mo pa yung bata, ma? Parang hindi mo ito apo ah. Masok ka na nga lang sa kwarto mo. Wala ka nang may tulong dito. Kahit na naiinis ako sa biyenan ko noong mga sandaling yon, ay hindi ko na lang siya pinatulan. Inisip ko na lang ang anak ko. Wala rin naman akong mapapala kung makikipagtalo pa ako sa kanya. Maya-maya lang, bumalik na si Baron. Kasama niya si Ramrod. Nagtama agad ang paningin namin ni Ramrod, pero agad din naman akong nag-iwas ng tingin. Merong dala si Ramrod na botelya na ayon sa kanya makakatulong daw kay Tantan. Para saan naman yan? Ayos lang ba na ipainom yan sa anak natin, Baron? Kumari, huwag ka mag-alala. Itong dala-dala kong gamot, galing to sa albularyo ng taga-kabila. Mabisa talaga to. Pampawala ng trangkaso, lagnat. Mas mabilis itong umepekto sa mga bata. Magtiwala kayo. Ligtas tong inumin, no? Ang sabi rin naman sa akin ng tiyahin ko, talagang epektibo to eh. Dahil desperado na rin kaming mapagaling ang anak namin, Kabanong. Kahit na hindi namin alam kung anong mga sangkap ng nasa botelya, pumayag na lang din kami. Isang kutsara ang pinainom niya kay Tantan. Maya-maya pa,
ay unti-unti na nga rin bumaba ang init ng katawan ng anak namin. Mahal, bumaba ng init na katawan niya. Pinagpapawisan na rin siya. Napangiti na lamang ang asawa ko nang ibalita ko yun sa kanila habang nasa bakuran silang tatlo. Halos 1 oras lang din ang hinintay namin, pero talagang may maganda ng progreso sa katawan ni Tantan. Diyos ko, buti naman. Kinabahan na ako kasi akala ko kung ano na nangyari kay Tantan eh. Paring Ramrod, maraming salamat talaga ah. Wala yun. Naanak ko naman si Tantan eh. Parang anak ko na rin kumbaga. Kaya ginawa ko lang yun kasi mahalaga sa akin yung bata. Nakatingin na naman sa akin si Ramrod kaya sa ibang direksyon na lang ako tumingin kabanong. Sobrang naiilang talaga ako sa kanya. Lalong-lalo na kapag naaalala ko kung paano niya akong ngitian sa panaginip ko. Paglulutuan ko ng sabaw ang anak natin para mas mailabas niya pa yung lagnat niya. Ate Solen, ako nang bahala sa sabaw. Bantayan mo na lang si Tantan. Baka kasi bigla siyang magising wala ka. Sige, maraming salamat, Bayaw. Nung gabing yon ay nakahinga na rin ako ng maluwag. Nang magising na si Tantan, parang himala na nawala na ang kanyang lagnat. Masigla na siya ulit kumain. Madaldal na rin. Nagtataka ako noon kung ano ba talaga ang gamot na pinainom ni Ramrod kay Tantan. Pero nagpasalamat na lang ako dahil madaling gumaling ang anak ko. Kinabukasan, naging normal na ulit si Tantan. Nakakapaglaro na rin siya. Hinayaan na lang namin para mas madali niyang maibalik ang nawalang lakas sa kanya. Bandang 10:00 ng umaga, bago kami kumain ay isang sermon muna ang namayanin na naman sa bahay. Ano nang gagawin mo sa buhay mo ngayon? Tatanga ka na naman dito sa bahay? Magiging pabigat ka na naman? May matino ka kasing trabaho. Bakit ka pa umalis-alis? Hindi ka talaga nakikinig sa akin kahit na kailan mo eh. Hindi ako umalis. Inalis ako. Siguro, may ginawa ka kasing katarantaduhan kaya ka inalis sa trabaho mo. Minsan kasi may kasamaan din ang ugali mo eh. Yan sigurong dahilan kaya ka tinanggalan ah. Malinis ako magtrabaho, ma. Wala akong ginagawang masama. Siniraan lang ako. Minsoy, ano ba talaga nangyari? Meron kasing nawawalang gamit sa trabaho. Di ko alam kung paano napunta sa bag ko eh. Alam ko, may nananabutay sa akin. Gusto nila akong alisin kasi naiinggit sila sa trabaho ko. Ako kasi, palaging pasado mga gawa ko eh. Sa kanila, puro palpak. Yan ang magagawa ko ron. Yung ebidensya, nakita mismo sa bag ko. Kahit na anong paliwanag ko eh. Hindi na talaga ako pinakikinggan ng manager namin eh. Lintik na manager yun. Palagay ko talaga kasabwat siya ng mga katrabaho ko eh. Lahat sila inggit sa akin eh. Sus, ang sabihin mo, ginawa mo talaga yon. Kilala kita, Binsoy. Nung nag-aaral ka pa, nagnakaw ka rin ng hindi sa'yo. Kaya hindi malabong, yun. Oo, nagnakaw ako ng pera. Pero, kaya ko lang namang ginawa yun kasi pinapapasok mo ka ng walang baon. Iba ngayon, may pera na ako eh. May maayos akong trabaho. Bakit ko gagawin yun? Isa pa, matagal ko na kinalimutan ng ganun. Hindi na ako kasing gago kagaya ng dati, no? Ma, seryoso ba? Naniniwala ka talagang kaya kong magnakaw? Sarili mong anak? Sus! Yan kasi ang napapala mo kapag madamot ka. Sarili mong nanay hindi mo nga mabigyan. Sinosolo mo lang kasi yung kita mo. Kung ikaw lang naman ang nanay na bibigyan ko, may wag na. Makasarili na ako, Aray! Isang malakas na sampalang binigay ni Aling Soledad. Ang kapal ng mukha mo magsalita sa akin ng ganyan. Kung singilin kaya kita sa lahat ng sinakripisyo ko sa iyo naan. Alam mo, kung bibigyan lang ako ng pagkakataong ipanganak uli, mananalangin ako na sana hindi na lang ikaw ang maging magulang ko eh. Sabay alis ni Binsoy sa harapan ng kanyang ina. Huwag ka na makabalik-balik dito! Wisit!
Hindi na kami nagsalita ng mister ko. Nung umalis na rin ang biyenan ko, saka na kami nagsimulang kumaing tatlo. Hinawakan ko na lang ang kamay ni Baron para pakalmahin siya. Lumipas pa ang mga araw. Madalang na lang umuwi si Binsoy sa bahay. Ang sabi niya sa amin, nakikitira na muna siya sa isa sa mga kaibigan niya. At dahil walang may iwan kay Tantan tuwing maglalako kami, mag-isa na lang munang naglalako ang asawa ko ng uling. Mahal, sensya na. Ako na munang bahala sa anak natin. Kapag naubos ng maaga tong mga uling, bibilang ko na lang kayo ng pagkain. Sigurado ka bang ayos lang na mag-isa ka? Oo naman, no? Bakit naman hindi? Ginagawa ko naman to para sa inyo eh. Nag-aalala lang ako sa'yo. Baka kasi napapagod ka na. Hindi ako mapapagod basta para sa inyong dalawa ni Tantan. Sa ngayon, kailangan na muna natin magtiis. Magiging maayos din naman ang lahat, mahal. O sige, ingat ka ah. Nung umagang yun ay naging abala lang ako sa pag-aasikaso ng anak ko. Mabuti na lang bandang alauna, nakatulog na rin si Tantan. Mag-isa na lang akong gising sa bahay. Pagtingin ko sa ulap ay parang nagbabadya ang ulan. Naisip ko kagad si Baron. Ako, paano si Baron nito kapag umulan? Papasok na sana ako sa kwarto nang biglang merong kumatok. Wala naman akong inaasahan na darating nung oras na yon, kaya hindi ko alam kung sino. Sa kuryosidad, sinilip ko siya sa bintana. Nakita ko si Ramrod. Bigla na lang akong kinabahan, kabanong. Hindi ko alam kung paano ko siya papaalisin nang hindi siya napapahiya. Palakas ng palakas ang katok niya. Maya-maya pa, natagpuan ko na lang ang sarili kong nasa harapan na ng pintuan. Binuksan ko yon at bumungad siya sa aking nakangiti. May dala-dala siyang supot ng prutas. Ramrod, anong ginagawa mo rito? Nandito ako para dala ng inaanak ko ng mga prutas. Maraming salamat ah. Pero wala rito si Baron eh. Hindi naman si Baron ang pinunta ko rito eh. Ang inaanak ko. At syempre, ikaw na rin. Ha? Ako? Oo, ikaw. Bakit? Masama bang kausapin ka rito eh? Ikaw lang naman ang makakausap dito. Si Aling Soledad naman, mahirap kausap yun, di ba? Medyo naiilang na ako noong mga sandaling yon. Pero hindi ko rin alam kung bakit hindi ko siya magawang paalisin. Umupo siya sa harapan ng lamesa. Ako naman ay nakatayo lang sa harapan niya. Oh, bakit naman ayaw mong umupo? Upo ka oh. Mag-usap lang tayo. Boring naman sa bahay eh. Ano bang pag-uusapan natin? Kahit ano. Huwag kang maya. Ano ka ba? Para namang hindi kita kumari. Wala akong maisip na pag-usapan eh. Solen, tingin mo, kung ako yung una mong nakilala, tayo kaya yung magkakatuluyan? Ha? Ano pinagsasabi mo dyan? Naitanong ko lang naman. Kasi nung nagkakilala kayo ni Baron, medyo close naman na tayo nun eh. Nagtaka nga ako nung bigla ka na lang umiiwas sa akin. Siguro dahil kay Baron, kasi syota mo na yun nun eh. Tapos, kaibigan ko naman siya. Ramrod, hindi ako komportable na pag-usapan itong mga ganito eh. Kung ayos lang, umuwi ka na muna. Nagbabantay kasi ako sa anak ko eh. Ha? Okay. Uwi na ako. Pero Solen, ang sexy mo ngayon ha. Tumawa pa siya sa akin ng nakakaloko matapos tingnan ng buong katawan ko. Kahit na maayos naman ang suot ko at hindi kabastos-bastos, nagawa pa rin talaga niya akong pagnasaan. Pag-alis niya, nakahinga ako ng maluwag. Habang patagal ng patagal, paiba na ng paiba ang nararamdaman ko sa kanya.
nakakatakot, nakakakilabot. Hindi niya iniisip na asawa ko ang kaibigan niya. Pero kahit na gano'n na nangyari, hindi ko pa rin yung sinabi kay Baron. Natatakot kasi ako na baka biglang magkaroon ng malaking gulo kapag nalaman niya. Kaya habang kayo ko pang tiisin, inililihim ko pa rin. Lumipas ang ilang araw, nagpatuloy lang si Ramrod sa mga pahaging niya. Hindi ko nalang pinapansin, Kabanong, pero pansamantalang nawala sa kanya ang atensyon ko dahil sa mga nangyayaring kababalaghan sa amin. Sa mga nagdaang araw kasi, hindi lang ako, kundi pati na rin ang anak ko ang nakakaramdam na parang may nagmamasid sa bahay namin. Mahal? Mahal? Oh, bakit mahal? Naririnig mo ba yun? Ha? Ang alin? Parang may naglalakad sa labas eh. Mahal, natural lang na may maglakad sa labas. Daanan yun eh. Hindi. Ibig kong sabihin, dito sa bakuran natin, parang may tao eh. Ang daming kaluskos eh. Bumangon kaming dalawa ni Baron. Sandali kaming nakiramdam. Maging siya ay narinig na rin yun, kaya napaisip na rin siya kung anong meron. Kinuha na niya ang itak sa gilid ng pintuan. Dito ka lang ha. Lalabas ako. Wag. Baka mamaya kung ano yan eh. Hindi. Ayos lang ako. Kailangan natin malaman kung ano yan. Delikado. Mag-iingat ka ah. O sige, akong bahala. Sumilip si Baron sa labas, pero pagtingin niya roon, wala naman siyang nakitang kahit na ano. Bumalik siya sa bahay na dismayado ang muka. Mahal, hindi kaya guni-guni lang natin yon? Mga pusang itim lang naman ang nakita ko ron eh. Pero mahal, ilang gabi ko nang nararamdaman to eh. At hindi lang ako ah. Kahit ang anak natin, si Tantan, naririnig niya rin to. Nung nakaraan, ginising niya ako. Ang sabi niya, may nakikita siyang nakatayo sa labas. May mga anino raw. Eh bakit ngayon mo lang to sinasabi sa akin? Eh kasi masarap na ang tulog mo eh. Ayaw na kitang abalahin o gisingin. Eh ano pang nararamdaman at nakikita nyo? Kagabi, meron naman akong narinig na parang tunog ng paniki sa may bandang kusina natin. Tapos nung bugawin ko eh, bigla nang nawala. Ay nako, kung ano man yung mga yan, mahayayari sa akin yung mga yan. O sige na, balik na sa kwarto. Akong bala, magbabantay ako, patulog ka na. Ako na lang ang magbabantay. Maglalako ka pa ng uling natin bukas eh. Hindi na muna ako maglalako. Mas mahalaga sa akin ang kaligtasan yung mag-ina ko. Hindi na rin ako nakatulog ng oras na yon, Kabanong. Wala rin namang nagpaparamdam na kakaiba sa mga sumunod na oras. Sumapit ang umaga ay sakalang napanatag ang kalooban ko. Dahil sa pangyayaring yon, mas maaga nang umuwi ng bahay ang asawa ko. Sabi kasi ni Baron, mas mainam kung kasama namin siya sa bahay kapag kumagat na ang dilim. Bagay na nagpagaan kahit papaano ng kalooban ko. Hindi ko rin kasi naman maaasahan ang biyenang ko. Kahit kasi kasama namin yung sa bahay, ay wala naman siyang pakialam sa amin. Isang gabi, magkakasabay kaming kumain ng hapunan. Kakaiba ang gabing yon dahil kumpleto kami. Himalang, hindi nagtatalo ang biyenan ko at bayaw ko. Tahimik lang, payapa. Pero ramdam ko ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Papa, meron po akong nakitang lalaki nung nakaraan. Sa may gilid po ng bahay natin. Namumula po yung mga mata niya tapos kulubot po yung mukha niya. Ano po yung Papa? Napatigil kami sa pagnguya ng mga sandaling yun, Kabanong. Lahat kami napaisip sa sinabi ni Tantan. Ang biyenang ko naman ay sumalubong agad ng kilay. Parang iritang-irita siya sa naririnig niya. Hay, ikaw Tantan.
tigil-tigilan mo na kasi kakabasa mo ng comics na dala nitong tiyuhin mo. Kung ano-ano lang yung pinagsasasabi mo eh. Totoo naman po talagang sinasabi ko eh. May nakita po talaga ako, Lola. Wala ka na ba talagang ibang gagawin kundi bigyan ng problema tong pamilyang ito? Ma, magdahan-dahan ka naman sa pananalita mo. Hindi matanda ka usap mo. Totoo pong sinasabi ni Tantan. Ay nako, ginatungan pa ng siraulong ina. Kuya, ate, ano yung sinasabi nyo? Nitong mga nakarang araw nararamdaman namin tuwing madaling araw, parang may umaaligid sa bahay. May mga kaluskos, may mga kakaibang tunog. Tapos nung nakaraan nakakita si Tantan ng lalaki. Yun nga yung sinasabi niya. Buntis ka ba? Ha? Ako buntis? Hindi Bakit mo naman naitanong? Baka kasi inaaswang kayo. Baka buntis ka lang naman. Hindi ako buntis, no? Wala na nga kaming oras sa ganun Isa pa, kontento na kami kay Tantan. Nako, kunwari pa. Sabihin nyo na kung buntis ka. Hindi yung magkakaila ka dyan tapos lolobo na lang bigla yung tiyan mo. Nay, hindi nga po. Kung hindi, bakit may mga kaswang dito? Wala pang kasiguraduhan na aswang nga yun, ma. Kaya wag na muna kayong mag-isip ng kung ano-ano. Yung mga sinasabi nyo, wala namang may tutulong Kuya, gusto niyo bang tumawag na ako ng albularyo para malaman natin kung ano ba talaga nangyayari dito? Bakit? May kilala ka ba? Sa Barangay 2 meron. May kaklase ako ron Sabi niya, meron daw albularyo sa kanila na magaling. Baka lang naman matulungan niya tayo. O sige, mamayang hapon, puntahan natin. Mabilis na lumipas sa mga oras at dumating na rin ang 4:00 ng hapon. Isinama na rin namin si Tantan dahil walang magbabantay sa kanya. Isa pa, kami ang kailangang makausap ng albularyo dahil kami ang unang nakaramdam ng mga kakaiba sa bakura namin. Naglakad kami patungo sa Barangay 2, pero nang dumating kami ron, hindi namin inabutan ng albularyo. Ang sabi sa amin ng mga kalugar ng albularyo, minsanan lang daw umuwi ang matandang lalaki. Sa isang linggo, 1 beses lang daw dumadalaw sa bahay. Marami daw kasi yung ginagamot sa ibang lugar. Pasensya na kuya. Hindi ko alam na madalas palang wala yung albularyo na yun. Ayos lang. Ang mahalaga alam na natin ang pangalan niya. At iniwan naman natin yung address natin sa pintuan niya. Para sakaling bumalik siya, mapuntahan niya tayo. Papa, ano po bang nangyayari? Natatakot po ako Anak, huwag ka mag-alala. Nandito lang kami para protektahan kayo ng mama mo. Kung ano man ang nakita mo, yari sa akin yun kapag ako nakakita sa kanya. Tantan, sasapuin ko yun. Huwag kang matakot. Kahit na papaano, nababawasan ang takot ng anak ko dahil sa mga naririnig niya sa dalawa. Pero ako, nanatili ang kaba ko. Naiisip ko kasi na kung sakaling aswa nga ang mga nararamdaman namin, tingin ko may kakaiba talagang nangyayari sa bahay. Wala kasi kaming maisip na dahilan para guluhin kami ng aswang. Hindi ako buntis, Kabanong. Wala rin namang sakit ang anak ko. Mas lalong wala namang kaming inagrabyadong iba. Gulong-gulo ang utak ko noon. Sumapit ang kinagabihan, kinakabahan na ako. Pakiramdam ko kasi tuwing sasapit ang dilim ay may mangyayaring masama. Kapag natapos na kayo dyan, kain na tayo Matatapos na rin ang niluluto ko. Konti na lang to. Natatapos na rin. Dahil dito, madali tayong maaalarma na nandyan na sila. Naglagay sila ng mga taling may mga lata para kung sakaling masagi o mahawakan ng mga nilalang ang lubid, makakalika sila ng ingay na maaaring makabulabog sa amin. Maya-maya pa, sabay-sabay na rin kaming kumain. Wala ang biyanang ko noon kaya medyo payapa ang hapunan. Pagkatapos, si Binsoy na ang nagkusang loob na hugasan ng mga plato
Dakong 9:00 ng gabi, tahimik na ang buong paligid. Hindi pa namin pinatay ang ilaw sa bahay dahil hinihintay pa naming makauwi ang biyanang ko. Itong nanay natin, wala rin sa ayos no? Sinabi naman natin na may mga nararamdaman nga tayong kakaiba sa bakuran natin. Yun pa talaga, hindi umuwi na maaga. Saan naman na kaya napadpad yung matandang yon? Uy, bibig mo, Binsoy. Nanay pa rin natin siya. Konting respeto naman. Nakakainis na kasi. Parang nananadya na lang palagi. Hindi ko alam kung anong problema niya Galit sa mundo. Tapos dinadamay tayong lahat. Bayaw, hayaan mo na. Ganun talaga matatanda. Ha? Mahal? Ano yun? Binsoy, silipin mo nga. Nakalansing yung mga lata. Kuya, naiba forma ng mga nilagay natin. May gumalaw. Mahal, bantayan mo si Tantan sa kwarto. Kami na rito. Mahal, baka naman mapano kayo. Hindi. Akong bahala. Pumasok ako sa silid namin. Binuksan ko lang ang pintuan para makita ko pa rin sila sa sala. Maya-maya pa, lumabas na rin si Baron kasama si Binsoy. Pareho na silang may hawak-hawak na itak. Kabadong-kabado na ako noon, Kabanong. Wala akong ibang magawa noon kundi magdasal na lang. Mama, ano pong nangyayari? Anak, dito lang tayo Sila papa mo nasa labas. May tinitingnan lang sila ron. Mama, mga aswang po ba yun? Hindi pa natin sigurado anak Basta, dito lang si mama. Hindi kita iiwan dito. Kuya, nandito sila. Mga aswang nga! Narinig na lang namin na parang may mga hayop na umaangil sa labas. Kasunod noon ay ang pagmumura ng asawa ko at ni Binsoy. Hinahamon nila ang mga aswang. Hindi sila nagpapakita ng kahit na kaunting takot. Mga salot kayo! Ano? Sige! Lumapit kayo! Papatayin namin kayo! Ano bang kailangan nyo? Umalis kayo rito! Walang buntis dito! Mama, sila papa po. Baka pumapahamak po sila papa. Sinama ko si Tantan sa sala. Sumilip ako sa labas. Nakita ko sa gilid sa labas ng bakuran namin, naroroon ang 4 na lalaking kakaiba ang mga anyo. Namumula ang mga mata nila. Maitim ang balat at mahaba at sabog ang buhok. Mahal, pumasok na kayo rito, Diyos ko! Pero kahit na anong sigaw ko, hindi sila umaalis doon. Hinarap pa rin nila ang aswang. Nagagawa pa nga nila yung hamunin. Para akong hihimatayin sa sobrang kaba ko, Kabanong. Lalo na kapag naririnig ko ang pag-angil ng mga aswang. Para kasing gigil na gigil rin sila kay Baron at Binsoy. Kalaunan, umalis na rin ang mga aswang, lalo na mabulabog na rin ang ibang kabahayan. Nagmamadali ang mga yon na tumakbo. Mahal, mas lalo nyo lang silang ginalit Hindi. Tama lang ang ginawa namin. Dapat silang masindak sa atin. Kung pasisindak tayo sa kanila, mas lalo lang silang magkakaroon ng lakas ng loob na guluhin tayo. Ang tanong ngayon, bakit? Bakit may aswang dito? Akala ko, matagal na silang wala. At kung ngayon lang sila lumitaw ulit, anong meron at bakit dito sila sa atin ang gugulo? Kuya, sigurado ko bang wala kang nakaalitan habang naglalako ka? Wala. Ang bait-bait ko nga Halos lahat naman ng napagbebentahan ko, mga kakilala at suki ko na rin. Ikaw ate. Mas lalo namang wala ko nakaalitan. Hindi na nga ako halos nalabas ng bahay Tingin ko talaga, may nangyayaring hindi natin alam Albularyo lang talaga makakasagot nito. May naisip ako na paraan para tigilan na tayo ng mga lintik na yan. Mahal, anong gagawin mo? Makikiusap muna ako kay paring Ramrod na bukas ng gabi, baka pwedeng dun muna kayo ni Tantan. Tapos dito, hihintayin namin silang dumating. Dito namin sila tutugisin. Ha? Bakit naman
kay Ramrod pa? Mahal, hindi pwedeng narito kayo bukas ng gabi. Sigurado na babalik ang mga yon ng mas marami sila. Kaya gagawa namin ni Binsoy ng paraan. Kakausapin ko na rin yung ibang tropa. Dito kami bukas. Bubulagay namin sila. Pero mahal, nakakaya naman kay Ramrod. Mga abala pa kami. Hindi naman ibang tao si Ramrod sa atin, mahal. Isa pa, ninong siya ni Tantan. Para din naman ito sa kaligtasan nyo eh. Hindi natin alam kung sino sa inyong dalawa ng anak natin ang pakay ng mga aswang na yon. Pero mahal, makinig ka na lang. Mapapahama kayo kapag nandito pa rin kayo sa bahay bukas ng gabi. Ate, magtiwala ka na lang kay kuya. Noong mga sandaling yun, Kabanong, gustong-gusto ko nang sabihin ng dahilan kung bakit ayaw kong pumunta sa bahay ni Ramrod. Pero naisip ko na rin kung sasabihin ko, baka mas lalo lang gumulo ang sitwasyon. Kaya kahit natatakot ako at hindi ako komportable sa presensya ng lalaking yon, pumayag na lang din ako. Kinabukasan, dumalo na naman sa bahay si Ramrod nang malaman niya ang nangyari. Agad naman siyang pumayag na makiusap sa kanya ang asawa ko. Yung tingin at ngiti niya sa akin, parang sinasabi niya na sobrang pabor kung naroon kami sa kanila. Para hindi ako mabahala, inisip ko na lang na para naman yon sa anak namin. Wala ang biyenan ko sa bahay. Sabi ng tiyahin ni Baron, sa susunod na Lunes pa raw ang balik nun. Hindi man lang nagpaalam na maayos sa dalawang anak. Pero mas pabor kay Baron at Binsoy dahil kami na lang ang iintindihin nila. Mahal, talaga bang kay Ramrod na muna kami? Oo nga. Buti nga pumayag agad si paring Ramrod eh. Mas ligtas ka ron kaysa dito. Kahoy lang ang bahay natin eh. Madaling masira ng mga aswang. Doon hindi. Simentado kasi bahay niya. Mga bandang 5:00 ng hapon, doon na kayo ah. Para hindi malaman ng mga aswang na umalis kayo. Eh yung albularyo ba? Anong balita? Wala pa rin eh. Hindi pa rin nakakabalik ng bahay niya. Hindi lang dahil sa aswang kaya ako kinakabahan ng mga sandaling yun, Kabanong. Kabado rin ako sa ideyang makakasama ko si Ramrod sa iisang bubong. Sa pagkakaalam ko, siya lang mag-isa sa bahay niya. Bagay na kinababahala ko. Alam at ramdam ko kasi na meron siyang pagnanasa sa akin. Pero kinailangan kong tiisin yun para hindi ako makaabala sa mga pinaplano nila. Sumapit ang 5:00 ng hapon. Hinatid na kami ni Baron sa bahay ni Ramrod. Ang lapad ng ngiti niya. Parang tuwang-tuwa siya na doon kami tutuloy. Pare, ngayong gabi lang naman eh. Ikaw na munang bahala sa mag-ina ko ah. Oo naman oh. Ako na munang bahala sa kanila. Wala kang dapat ipag-alala. Ligtas sila rito. Maraming salamat pre ah. O mahal, kailangan na namin makabalik. Papatayin namin yung mga lintik na aswang na yun. Mag-iingat kayo, mahal ah. Tantan, papakabait ka sa ninong mo ah. Opo, Papa. Nang maglakad na palayo sila Baron, parang bawat hakbang nila ay siyang nagpapalala ng kaba ko. Pagtingin ko kay Ramrod, nakangiti na naman siya sa akin. Hindi ko magawang tagalan ng pagtingin sa mukha niya. Kinakabahan ako sa kanya. Pakiramdam ko kasi, anumang oras ay babastusin niya ako. Pakiramdam ko, mas malakas ang loob niya dahil nasa loob kami ng bahay niya. Bandang 8:00 na ng gabi, hindi pa rin kami sinusundo ni Baron. Nakatulog na ang anak ko sa bakanting kwarto na inilaan sa amin ni Ramrod. Habang ako naman, abalang naguhugas sa kusina ng mga pinggan na pinagkainan namin. Napatigil lang ako nang maramdaman kong may nanunood sa akin. Ang sipag mo naman, Solin. Kaya siguro, mahal na mahal ka ni kumpare. Hindi ko siya sinagot. Tuloy-tuloy lang ako sa ginagawa ko. Hindi ko kayang titigan siya lalo na't mas malakas ang loob niya noong mga sandaling yon. Maganda na, sexy,
masipag, at higit sa lahat, malakas ang apil. Ang swerte ni paring Baron. Kahit ako rin mababaliw eh. Pero kakaiba rin pala talaga pakiramdam na makasama ka sa iisang bahay no? Parang misis na kita. Ramrod, nakakabastos na yung mga sinasabi mo ha. Kung pwede lang, iwanan mo na lang ako rito. Uy, teka. Paano namang nakakabastos? Ipinupuri lang naman kita. Totoo naman di ba ang sinasabi ko? Maganda ka, sexy, masipag, at malakas ang apil. Oh, anong masama namang sinabi ko, Aber? Kaibigan mo ang asawa ko. Ninong ka ng anak ko. Hindi tama na nagsasabi ka sa akin ng ganyan at tayong dalawa lang dito. Iba rin ang tono ng pananalita mo eh. Hindi magandang pakinggan, Ramrod. Okay, sige. Pasensya na. Gusto ko lang namang malaman mo na na-appreciate ko yung kagaya mo eh. Hindi na kailangan. Ang kailangan ko kapayapaan. Oo, utang na loob namin na nandito kami ngayon. Pero sana, wag mo kong bastusin dahil lang nagagandahan ka sa akin. Alalahanin mo, Ramrod ah. Magkaibigan kayo ni Baron. Masisira ang pagkakaibigan nyo kapag nalaman niyang ginaganito mo ko. Hahayaan mo bang masira ang pagkakaibigan namin? Di ba hindi naman? Kasi hindi kaya ng konsensya mo. Sa sinabing niyang yun, Kabanong, ay para akong na-corner. Hindi ko alam kung papaano nalaman niya na totoong ayaw kong makasira ng pagkakaibigan. At ang bagay na yon, tingin ko ay gagamitin niya sa akin para lalong hindi ako makapagsumbong. Maya-maya, naramdaman ko na lang na nasa likuran ko na siya. Unti-unting dumidikit ang katawan niya sa likod ko at naramdaman ko ang baba niya na nakapatong sa balikat ko. Kinilabutan ako, Kabanong. Parang mas natakot pa ako doon kaysa sa nagpaparamdam ng mga aswang. Sulin, tayong dalawa lang ang narito. Walang makakaalam. Walang makakakita. Tulog yung bata oh. Abala sila paret, bayaw ko. Kung pwede, subukan lang natin. Kahit isa lang. Kapag nagustuhan mo, edi ulit-ulitin na natin. Lumayo ka nga sa akin. Nakakadiri ka. Ha? Bakit naman nakakadiri? Di ba, normal lang naman na ginagawa yun? Normal? Eh hindi naman kita asawa eh. Anong normal na pinagsasabi mo? Kilabutan ka nga, Ramrod. Magkakilala naman tayo ah. Kumari kita, kumpare mo ko. Kumbaga, gagawin lang naman natin to parang katuwaan lang. Ganun. Papaliw ka na. Tuyo na yata ang utak mo eh, siraulo. Alis na kami rito. Bahala ka na sa buhay mo. Oo, saan ka pupunta? Bitiwan mo nga ako. Di ka pwedeng umalis dito dahil mapapahama kayo. Mas pipiliin kong makain kami ng aswang kaysa makasama ka. Pambira ka naman. Gusto mong aswang ang kumain sa'yo kaysa ako ang kakain sa'yo? Hindi ka. Anong gagawin mo? Magsusumbo ka sa kanya? Bakit? Kaya mo bang masira ang pagkakaibigan namin? Wala kang karapatang maging kaibigan ng asawa ko. Bastos ka. Manyaki sa traidor. Aalis na kami rito ng anak ko. Kakalabas ko lang ng kusina nang biglang makarinig kami ng malakas na katok. Napatigil ako. Kakaiba kasi ang katok. Parang nagdadabog. Marahang lumapit si Ramrod doon. Sumilip din ako sa bintana. Pagtingin ko roon, napagtanto kong hindi mga tao ang naroroon kundi mga aswang. Aswang? Dito sila? Visit! Anong ginagawa ng mga tarantadong yan? Mga istorbo eh! Tumakbo agad ako papunta sa silid kung saan naroon ang anak ko. Ginising ko kagad si Tantan at kinarga. Habang si Ramrod naman, meron siyang kinuwang baril sa kwarto niya. Noong mga sandaling yun, Kabanong, mas lalo akong natakot. Natakot ako kasi malabong makalis kami dahil baka gamitin yun sa akin ni Ramrod. Natatakot ako kasi baka kapag lumabas naman kami, makuha kami ng aswang. Bakit ba kayo hinahabol ng mga aswang na yun? Hindi ko nga alam eh. Buntis ka ba? Hindi.
Buisit! Pasira ng moment eh. Diyan lang kayo ah. Papatayin ko muna tong mga lintik na ito. Binuksan ni Ramrod ang pintuan. Pinagbababaril niya ang mga aswang sa labas. Nakita ko pang nagpulasan ng mga yon, pero wala namang tinamaan. Habang nagkakagulo sila, humanap ako ng paraan para makatakas doon. Napatingin ako sa bandang likuran ng bahay. Meron ding lagusan doon kaya agad akong tumakbo habang karga ko si Tantan. Kahit may bakod, tinawid ko yun. Wala na akong pakialam kahit sumabit pa ang hita ko sa alambre. Sa sobrang taranta, hindi ko na maramdaman ng sakit. Iniwan namin si Ramrod habang nakikipaglaban sa mga aswang. Nang nasa kalsada na kami, nakasalubong namin ang mister ko at ang bayaw ko. Kasama nila ang ibang tropa nila. Iyak ako ng iyak, Kabanong. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung ano ang uunahin kong isumbong sa kanya. Mahal, bakit lumabas kayo rito? Bayaw, yung mga aswang, naroon sa bahay ni Ramrod oh. Buwisit, nautakan tayo ah. Sige na Bayaw, kami nang bahala. Unahin mo ang mag-ina mo. Kinuha kami ng asawa ko. Dinala niya kami sa bakuran ng isa niyang tropa na pumayag na dun muna kami. Mahal, ligtas na kayo rito. Kalma ka na ah. Si Tantan, nag-aalala ako sa inyo eh. Mama, huwag ka na po umiyak. Mahal, pwede bang dali mo muna sa loob ang anak natin? May sasabihin lang akong mahalaga. Ha? Oo sige. Tantan, pasok ka muna sa loob. May pag-uusapan lang kami ng mama mo. Pero hindi po natin bahay yan eh. Sige na anak, saglit lang. Pwede ka naman dyan eh. Bahay yan ng kaibigan namin. Pagpasok ng anak namin doon, hindi na ako nagsayang pa ng oras. Sinimulan ko na kagad sabihin kay Baron kung ano ang mga ginawa sa akin ng kumpare niya. Mahal, sigurado ka ba? Matagal ko na kaibigan si Ramrod. Hindi ko siya nakilala sa ganun. Ibig ba nitong sabihin eh? Sinasabi mong gumagawa ako ng kwento? Tingnan mo ako, Baron. Takot na takot ako. Hindi dahil sa mga aswang. Takot ako dahil sa kanya. Baron, matagal na niya akong binabastos. Matagal na niya akong pinagpapantasyahan. Hindi ko lang sinasabi sa iyo noon kasi ayaw ko masirang pagkakaibigan niyo eh. Pero ngayon, hindi ko na kaya. Hindi ko na matiis. Dumating na siya sa puntong gusto na rin niyang gawin namin ang ginagawa natin bilang mag-asawa. Mahal, hindi mo kilala ang kaibigan mo. Demonyo siya, manyakis, siraulo at manloloko. Hindi mo na siya dapat maging kaibigan. Masama siyang tao. Hindi mo lang alam. Ba't tarantadong Ramrod yun ah? Kapal ng mukha niyang traidorin ako at bastusin ka? Patayin ko siya! Huwag gayon, mahal. Pakiusap. Delikadong tao si Ramrod. Meron siyang baril. At parang sanay na sanay siyang gamitin yun eh. Sinabi ko sa iyo kasi tingin ko, dapat alam mo na rin ito. Pero, huwag ngayon. Kami na munang intindihin mo. Huminga siya ng malalim. Nagpipigil siya ng galit niya. Napansin ko ring maigpit ang hawak niya sa itak na dala niya. Niyakap ko na lang siya para kahit papaano ay kumalma siya. Ano pang ginawa niya sa'yo? Wala na. Hinawakan niya ako. Yun lang. Pasalamat ko na lang dumating yung mga aswang eh. Kasi kung hindi, baka natuloy na niya yung gusto niyang gawin sa akin. Ay nako. Pasensya ka na mahal ah. Ang tagal ng panahon na ginagawa sa ito ni Ramrod pero hindi ko man lang nahahalata. Wala kang kasalanan, mahal. Alam kong masyado ka lang abala sa pagkayod para sa amin. Pero ngayon, alam mo na, panatag na ang kalooban ko dahil alam kong hindi mo nahahayaan na mangyari pa yon. Ang isipin mo muna ngayon ay kung bakit kami sinusundan ng aswang. Doon na muna kami nagpalipas ng oras. Mga ilang sandali lang, dumating na rin si Binsoy. Napalayas nila ang mga aswang pero wala na rin daw doon si Ramrod. Hindi na nila nakita kung saan nagpunta. Ganun pa man, nagpapasalamat na lang kami na walang nasaktan na kahit isa sa kanila. Ang sabi pa ni Binsoy, kusang umalis sa mga aswang nang makitang marami ng tao ang tumutugi sa kanila.
Takot ang mga aswang kapag mas maraming kumakalaban sa kanila. Sa susunod, mas magandang sama-sama tayo ulit. Baka matakot na silang lumapit sa atin. Pero wag tayong makampante ha. Anumang oras, dapat lagi tayong handa. Lalo na ngayon, hindi pa natin alam ang dahilan kung bakit sila nanggugulo. Bumuntong hininga na lang ako. Pero kahit na papaano, nabawasan na rin ang kaba ko nung gabing yun, Kabanong. Pero hindi pa rin talaga nawawala sa isipan ko ang mga nangyari. Kinaumagahan, agad na kumalat sa lugar namin ang mga nangyari. Marami na ang nakaalam na ginugulo kami ng mga aswang. Kahit na papaano, nakakuha kami ng simpatya sa mga kalugar namin. May mangilan-ngilan pang nag-alok ng tulong para samahan ng asawa at bayaw ko na tugisin ng mga aswang. Nakabuo sila ng grupo. Halos buong araw nilang pinag-usapan kung paano papatayin ng mga aswang. Bandang hapon, nakauwi na rin sila sa bahay matapos makipag-usap sa taong bayan. Tarantado pala yung ramrod na yan, kuya, ano? Ano? Biray na natin. Bastos pala yung siraulo na yan. Kahit si Binsoy, galit na galit din ang malaman ang ginawa sa akin ni Ramrod. Para din siyang nagliliyab sa galit. Hindi ko rin naman siya masisisi dahil talagang parang kapatid na rin ang turing niya sa akin. Kapag nakita ko yung gagong yon, hindi ako magdadalawang isip na basagin ang mukha niya. Mahal, Binsoy, kalmayin niyo lang ang sarili niyo. Armado yung taong yun eh. Mag-ingat kayo sa kanya, may baril siya. Wala akong pakialam kung armado siya. Huwag niya lang bibitiwan yung baril niya kasi kung hindi, lulumpuhin ko talaga siya. Pupunuin ko ng pasa yung pagmumukha ng siraulong yun. Pati nga lang alam nung sisipain ko. Pero, wag na muna natin siyang intindihin. Mas unahin natin ang gagawin natin mamayang gabi. Sa nangyari nung nakaraan, malakas ang kutob kong babalik sila ng mas marami. Huminga ng malalim ang mister ko. Baka sa mukha niya ang pagkagigil sa mga aswang kahit na hindi niya sabihin. Nung hapon na yon, sandali ko muna silang pinagpahinga. Pinaglutuan ko sila ng merienda. Para kahit na papaano ay maging kalmado naman ang kanilang kalooban. Habang nasa bakuran kami, may biglang dumating na matandang lalaki. Meron siyang daladalang tungkod. Maraming nakasabit na mga kwinta sa leeg niya. May mga tattoo rin siya sa braso na kung ano-anong simbolo. Hindi rin magpapahuli ang dalawang hikaw niya na bilog na kasing laki ng ilalim ng baso. Binsoy, tanong mo nga kung anong kailangan niya. Magandang hapon po. Ano pong kailangan nyo? Ay, hindi ba kayo ang may kailangan sa akin? Sino ba kayo? Ako yung makakatulong sa inyo tungkol sa mga aswang. Nagkatinginan kaming tatlo. Agad na binuksan ni Baron ng gate nang mapagtanto naming yun na ang albularyong hinihintay namin. Pinaupo namin siya at pinaghandaan ng kape. Pangiti-ngiti pa siya habang sinusuyod ng tingin ang buong paligid. Nabalita ako sa aking mga kalugar na nakailang balik kayo sa bahay ko. Ay, pasensya na at ako ilang araw na hindi nakauwi . Gawa na rin ng marami akong ginagamot sa ibang lugar. Pero ngayon, sige, ikwento nyo sa akin ang nangyari. Kailan nagsimula ang problema nyo sa aswang? Mula nang gumaling ang anak namin sa ilang araw na lagnat, bigla na lang kaming nakaramdam ng kakaiba sa paligid namin. Nung una, ang anak ko, may nararamdaman daw siyang parang may nagmamasid sa bakuran namin. Dumating sa puntong may nakita na siyang lalaki na nakakatakot daw ang itsura. Tapos ako naman ang sumunod na nakaramdam. Lagi ko nang naririnig yung mga lakad nila, pati na rin may mga bulungan. Nung una akala ko sa kabilang bakuran yun pero kalaunan, napagtanto ko na dito sa bakuran namin yun nagmumula. Hindi po namin alam kung bakit bigla na lang nanggugulo mga aswang sa amin. Hindi naman po ako buntis. Magaling na rin po ang anak namin kaya malabong anak namin ang dahilan para aswangin. Lalapitan ka ng mga aswang sa maraming dahilan.
pwedeng may atraso ka. Pwedeng natitipuhan ka. Pwedeng may gusto silang bawiin. Pwede rin namang meron silang naaamoy na dugo na kagaya ng sa kanila. Po? Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Ruben? Sino sa inyo ang may ininom na kakaibang inumin nitong mga nakaraang araw? Sa amin, wala naman po. Pero nung nagkasakit po yung anak namin, ang kumpare po namin, meron siyang ibinigay na gamot para ipainom sa anak namin. Naging maayos naman po yung kalagayan ng anak namin nung ininom niya yun. Nasa inyo pa ba yung lalagyan ng ininom niya? Kung oo, akin na, patingin ako. Agad na kinuha ni Binsoy sa loob ng bahay ang natitirang gamot na nasa maliit na botelya. Pag-abot pa lang kay Mang Ruben, kita naming napailing na kagad siya. Yung reaksyon ng mukha niya ay parang nababahala. Bakit po? Ano pong problema sa gamot na yan? Ang bagay na ito ay hindi isang gamot. Ito ay likido na ginagamit ng mga aswang kapag meron silang bibinyagan na bata sa lahi nila. Ang sino mang makakainom nito ay mangangamoy aswang sa pang-amoy nila. Teka lang, paano yan? Aswang na yung bata? Aswang na yung pamangkin ko? Hindi siya aswang. Kagaya ng sinabi ko, magiging amoy aswang ang makakainom nito. Kapag naging amoy aswang na ito, iisipin ng mga aswang na kauri na lang ang uminom nito. Dahil yun ang paniniwala nila. Pinapainom kasi nila yan para markahan ng isang aswang na pag-aari nila. Para ihanda na sa tunay na tinatawag nilang paghahandog. Ang ikalawang hakbang pagkatapos ng kanilang binyag. Kaya gumaling ang anak nyo sa sakit. Dahil maraming magandang benepisyo ang mga inihalong katas ng halaman sa likidong yon. Ang kaso nga lang, meron ding dugo ng aswang ang nariyan. Pero maliit na porsyento lang naman, kaya hindi magiging aswang ang anak ninyo. Pero ano po ang pwedeng gawin natin para hindi na siya guluhin ng mga aswang? Sa ngayon hindi ko pa alam. Kaya mas mainam na iwan nyo sa akin ang bata para maobserbahan at mapag-aralan ko kung ano ang dapat na gawin. Yun kung papayag kayo. Sige ho, papayag kami. Kung yun lang ang tanging paraan para maging maayos ang anak namin. Papayag ho kami. 1 oras na lang at sasapit na ang gabi. Sumama kayo sa akin papunta sa bahay ko. Ipaliwanag nyo sa anak nyo ang mga gagawin natin para hindi siya matakot sa akin. Mang Ruben, hindi po ba masasaktan ng anak ko sa gagawin niyo? Hindi ko alam. Hindi ko pa alam ang gagawin Aalamin ko pa lang. Pero kung sakali mang masasaktan siya, gagawin ko makakaya ko para hindi siya mahirapan. Sige po, maraming salamat po. Hindi na kami nagsayang ng oras nung mga sandaling yung kabanong. Kinuha na namin kagad si Tantan sa loob. Bandang 6:00 ng gabi, nakarating na rin kami sa bahay ni Mang Ruben. Ayon sa kanya, wala kaming dapat na ipag-alala kapag naroon kami. Ligtas daw kami roon dahil kahit na kailan, wala pang aswang ang nagtangkang lumapit sa bahay niya. Isa pa, hindi naman daw makakalapit ang mga aswang sa dami ng mga pangontra niya sa paligid. Mang Ruben, kayo na po bahala sa anak namin Kailangan po namin bumalik ng kapatid ko sa baryo Inaasahan kasi naming babalik ang mga aswang. Tutugisin niyo ang mga aswang. Sandali lang. Eto, dalhin niyo to. Ano po bang mga to? Hindi yan basta tubig lang. Ipapahid mo yan sa katawan ninyo para hindi nila kayo mahawakan. Pwede niyong bigyan din ng mga kasamahan ninyo. Huwag niyong sayangin mahirap mahanap yan. Sige po, maraming salamat po dito. Umalis na rin ang mister ko at ang bayaw ko. Naiwan ako ron kasama ang anak ko at si Mang Ruben. Dahil malamig na sa loob, sa maliit na sala kami nag-usap na matandang albularyo. Mukha naman siyang mabait,
Kaya wala akong nararamdaman na kahit na anong pangamba mula sa kanya. Alam mo, Iha, matagal lang narito ang mga aswang sa atin. Hindi ba umaabot ang balita sa inyo? Dito kasi sa amin, madalas na usap-usapan yan. Hindi po eh. Ngayon ko lang din po nalaman na nabubuhay pa pala sila. Hindi naman sila nawala eh. Nanahimik lang sila sa loob ng mahabang panahon. Nitong nakaraang taon lang, natuklasan ng ibang albularyo na buhay pa pala sila, na meron pa silang bilang. Kaya mula nun, kumalat dito sa amin ang usapin tungkol sa kanila. Mahirap po ba silang tugisin? Nung una, oo, mahirap. Hindi kasi sila nagpapakita eh. Talagang mailap sila. Pero ngayon, hindi ko nga inaasahan na nagpapakita sila sa inyo eh. Siguro dahil gustong-gusto nilang makuha ang anak mo. Akala kasi nila kauri nila yung bata. Pero wag ka mag-alala. Hindi naman sila magtatagumpay. Noong mga sandaling yon, ay nagtiwala na lang ako sa matandang albularyo. Kahit na papaano ay nagkaroon ako ng pag-asa. Makalipas ang ilang oras, dakong 11:00 ng gabi, ay bumalik sa amin si Baron at Binsoy. Ang sabi nila ay wala silang nakitang aswang sa kahit saang sulok ng baryo namin. Kaya naman, minabuti nilang pabalikin na lang sa kani-kanilang bahay ang mga kasama nila. Hindi na talaga muna magpaparamdam ang mga aswang na yon. Ganun ang ugali nila eh. Kapag pumalpak sila sa unang subok nila, hindi na muna sila aatake sa susunod. Hihintayin nila kayong maging kampante. Kaya yun ang wag niyong gagawin, ang makampante. Mang Ruben, gaano ba kadelikado ang mga aswang? Gaano kadelikado? Kung gaano kadelikado ang isang taong masama ang hangarin sa kapwa, doble niyo ang pagiging delikado nila. Ho? Ganun pala kapeligroso ang mga nilalang na yon? Ay, siya nga pala. Kailangan ko ng kandila. 7 kandila. Kahit na anong uri. Wala na kasi yung mga kandila ko rito eh. Naubos ko na kanina. At bukod sa kandila kailangan ko rin ng malaking kaldero. Meron akong kailangang ilaga. Meron ho kami sa bahay. Sige ho, ako na hong kukuha. Sama na kita, mahal. Hindi na. Delikado eh. Sasama ako. Mas hindi ako mapapakali kapag mag-isa ka lang na umaalis. Si Binsoy na lang ang isasama ko. Tulog na si Binsoy sa loob eh. Ako nang bahalang sumama sa'yo. Sige na. Isama mo na ang asawa mo. Binigyan ko na siya ng proteksyon. Hindi rin maawakan niya ng aswang. Tumango na lang si Baron. Sabay kaming umalis sa baryo nila, Mang Ruben. Hindi naman malayo ang lugar nila sa amin. Kaya ilang sandali lang ay nakabalik na rin kami sa aming lugar. Tahimik na. Wala nang makikitang tao sa labas. Tanging kaming dalawa lang ang nasa daan. Nang lumiko kami sa gilid, hindi namin inaasahan na makakasalubong namin si Ramrod. Unang pumasok sa isip ko ay hawakan ng asawa ko dahil alam ko kung anong gagawin niya. Pero huli na. Agad nang tumakbo ang asawa ko palapit kay Ramrod. Akala ni Ramrod ay kakausapin lang siya ni Baron, pero hindi niya inaasahan na masasalo niya ang malakas na suntok mula sa aking asawa. Agad na tumumba si Ramrod. Kahit na mas malakas pa siya kay Baron, ay hindi niya kinaya ang suntok. Mahal, tama na yan. Bisit kang tarantado ka? Paano mo nagawa sa akin to? Paano mo nagawang bastusin at pagnasaan ng asawa ko, ha? Magkaibigan tayo, Ramrod. Matagal na tayong magkaibigan. Ginagago mo lang pala ako tuwing magkakasama tayong tatlo. Buisit ka? Walang niya ka? Manyakis! Hindi pa nakontento ang asawa ko. Ilang beses na pinagsasasapak si Ramrod sa muka. Kahit na ilang beses nang bumabangon si Ramrod ay bumabagsak ito ulit kapag sinusuntok ng mister ko. Nang awatin ko si Baron, biglang bumunot ng baril si Ramrod. Mas bisit ka! Mas naula ka lang nakilala ng babae niya kaysa sa akin.
Pero kung ako na makilala niyan, kami magkakatuluyan yan. Masyado ko lang kasing mapapil eh. Inunahan mo kaagad ako sa kanya. Kahit ikaw ang unang makilala ko, hindi ako makakagusto sa'yo. Malayong malayo ka sa ugali ni Baron. Si Baron, mabuting tao. Ikaw, hindi. Siya nagsisikap sa buhay. Ikaw, hindi. Mas pinili mong gumawa ng kalokohan para mas madali kang magkapera. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na kahit mas marami kang pera kaysa sa kanya, mas maraming taong nagmamahal sa kanya. Sa'yo, wala. Kasi masama ang ugali mo eh. Makasarili ka. Manyakis ka. Manahimik kang babae ka. Kunwari ka pa. Gusto mo rin naman ako numpe. Kung di ka nga lang naanakan ni Baron, baka sa akin ka bumuka ka eh. Di ba? Anminin mo na. Mukha ka rin naman pera eh. Ikaw ang manahimik. Malala na yung utak mo eh. Ang galing mo nang gumawa ng imahinasyon mo. Sa utak mo lang yung nangyayari, no? Kahit na kailan, hindi ako papatol sa'yo. Wala akong pakialam sa pera mo dahil kahit mag-uuling lang kami, kinakaya naming mabuhay na dalawa. Kinakaya niyo mabuhay? Huh! Tingnan natin kung kayanin niyo pang mabuhay kapag binaril ko kayong dalawa. Sige, gawin mo! Gawin mo! Puro yabang ka lang naman eh. Hindi mo yan kayang gawin kasi kahit na kailan, wala kang bayag para gawin yan. Puro ka lang sindak. Nagpapanggap ka lang na maangas eh. Nanghiram ka lang ng tapang sa baril. O ano? Tama naman ako, di ba? Di ka makapagsalita dyan. Kasi tama ako. Tama ka? Eto, tatama ka sa akin ngayon. Akmang babarilin na sana kami ni Ramrod pero naalarma kami nang may marinig na kalabog sa bubungan ng bahay. Pagtingala namin, nakita namin doon ang mga aswang na nakatingin sa amin. Dahil doon ay agad kong hinila si Baron. Pinapunta niya ako sa likuran. Habang si Ramrod naman ay agad na pinaputukan ng mga yon. Galit na galit siya. Kahit wala siyang tinatamaan sa mga aswang, sige pa rin siya kakabaril. Pasimple naman kaming nagtago ni Baron sa gilid. Hinayaan lang namin si Ramrod na kalabanin ng mga nilalang na yon. Nang makita naming nawala na siya ng bala, kinuha niya ang nakasandal na tubo sa gilid. Ginamit niya yon para harapin ang mga aswang. Pero sa kasamaang palad, hindi naman din niya tinatamaan dahil bara-bara lang din siya. Mga bisit! Kahit na kailan mga istorbo kayo eh! Mga pahama kayo! Mga papansin na aswang! Aray ko! Tinamaan si Ramrod ng kalmot. Napaupo siya sa lapag. Nagulat ako sa ginawa ng asawa ko dahil bigla siyang tumakbo palapit doon. Sinuntok niya ang isang aswang na sana'y akmang kakagat na kay Ramrod. Bakit mo ako niligtas? Ito nang huling beses na may ginawa akong mabuti sa'yo. Bahala ka na sa buhay mo. Binalikan agad ako ni Baron. Tumakbo na kami paalis papunta sa bahay namin. Pero nang dumating kami roon, hindi namin inaasahan na may mga aswang na nakapalibot doon. Hinihintay lang pala nilang mas lumalim ang gabi. Kaya naman nagtago na muna kami sa gilid. Mahal, anong gagawin natin? Mukhang inaabangan lang nila tayo. Bumalik na lang tayo bukas. Pwede naman sigurong bukas na lang gawin ni Mang Ruben yung gagawin niya. Palis na sana kami roon, pero nakita namin si Nanay Soledad na naglalakad sa daan. Papauwi siya sa amin. Kahit na masama ang loob ni Baron sa nanay niya, hindi siya nagdalawang isip na iligtas yun. Hinila niya ang biyenan ko papunta sa pinagtataguan namin. Ma, ako to. Huwag kang maingay. Ako to si Baron. Baron, kailan ka pa naging hold-upper, ha? Hindi ako nangu-hold up. Dumito ka muna. Huwag kang lalabas. Eh bakit ba kasi? Gusto ko nang mahiga eh. Pagod na ako. Ano ba problema mong tao ka? Hindi ka pwedeng pumunta sa bahay natin. May mga aswang na naghihintay doon. Tingnan mo oh. Tanawin mo mula rito. Yan ang napapala nyo kapag spoiled ang anak ninyo. Pati utak nyo nadadamay. Na-impluwensya na kayo ng bata. Nay, totoo pong sinasabi ni Baron. Merong aswang sa paligid ng bahay natin. Kaya hindi po kayo dapat pumunta roon. Ay nako, tigilan nyo nga akong dalawa. 2 araw lang ako nawala para na kayong nag-addict.
Ano mong sinisingot yung dalawa, ha? Katol? Rugby? Ano? Singaw ng sunog na gulong? Ibang-ibang takbo ng utak nyo eh. Naman, alam kong marami tayong hindi pagkakaintindihan. Pero maniwala naman kayo sa amin. Maniwala kayo sa amin ngayon. Iniisip lang namin ang kapakanan ninyo. Ay naku, tumigil kayo. Huwag nyo akong inaano. Uuwi ako sa bahay at matutulog ako. Pagod ang katawan ko, kakalaba kung alam nyo lang. Ma, gusto mo bang mamatay? Inaaswang ang bahay natin dahil sa gamot na ininom ni Tanta na bigay ni Ramrod. Kung ayaw niyong maniwala, wala akong pakialam. Kung kailangan nakalad ka rin kayo paalis dito, gagawin ko. Anong sinabi mo? Wala nang nagawa pa ang biyenang ko. Hinawakan na siya ni Baron sa kamay at umalis na rin kami sa pinagtataguan namin. Kahit sigaw siya ng sigaw, hindi na namin siya pinapansin. Ang mahalaga na lang sa aming mag-asawa ay maialis siya roon. Ilang sandali lang, nakalayo na rin kami doon. Galit na galit ang biyenang ko, kaya pinagsasasampal niya si Baron. Ang kapal na mukha mong kalad ka rin ng nanay mo ah. Anong tingin mo sa akin, kalad ka ring matanda? Ano? Wala ka ng galang sa akin ah. Ano ba pinagmamalaki mo? Naman, gusto lang naman namin kayo mailigtas eh. Hindi kayo pwedeng umuwi sa bahay lalo na't mag-isa lang kayo roon. Ay nako, wala akong pakialam sa aswang-aswang na yan. Gawa-gawa lang yan ang utak niyang mahihina. Mawalang galang na lang po, Nay, ah. Pero hindi na po tama mga sinasabi niyo eh. Sige po, kung hindi po kayo naniniwalang may aswang, wala pong problema. Bumalik po kayo sa bahay niyo. Oo, bumalik kayo. Pero huwag kayong maninisi kapag napahama kayo, ah. Mahal naman. Nakakapuno na tong nanay mo eh. Ang tagal ko na nagtimpi rito. Ang sama-sama ng ugali kahit na mabuti naman ang pakikitungo natin sa kanya. Hindi ko alam kung nananadya lang ba to eh. Hay, babae! Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka. Akala mo ba gusto kita sa anak ka? Hindi! Hindi rin naman kita gusto bilang biyenan ko eh. Kung may pagkakataon nga lang ako makapili ng biyenan, gagawin ko. Kasi hindi rin kita magugustuhan. Ubod ng sama ng ugali nyo. Mabuti nga't magang nawala ang tatay ni Baron eh, para hindi na siya mahirapan sa inyo. Pambihira naman oh. Sa gitna pa kayo ng daan mag-aaway. May aswang tayong iniiwasan. Kailangan matawan tong nanay mo eh. Palibasa kasi palaging iniintindi. Tumatandang paurong. Hay, ikaw naman, asawang palaasa. Bumubuka ka pa sa anak ko para lang may bumuhay sa'yo. Palibasa eh, wala ka na kasing pamilya. Kaya pinagsisiksikan mo ang sarili mo rito. Nag-anak ka pa ng isa, mahina rin naman ang utak. Bawi mong sinabi mo. Ang alin? Ang pagiging mahina ng utak ng anak mo? Kinagulat ni Baron ang ginawa ko. Isang malakas na sampal ang binigay ko sa biyenan ko. Nanlaki ang mga mata niya dahil hindi niya inaasahang magagawa ko yun sa kanya. Hindi ko na kasi kinakaya ang mga sinasabi niya. Kung ako lang, kaya kong tiisin ang panlalait at pagmamaliit niya sa akin. Pero nang idinamay niya ang anak ko, ibang usapan na yon para sa akin. Matagal na kitang ginagalang kahit alam kong hindi ka dapat irespeto. Tinis ko lahat ng panghahamak mo. Tatanggapin ko lahat ng masasakit na salita. Pero ang hamakin mo at malitin ang anak ko, tandaan mo ito. Kaya kong kalimutan na ina ka ng asawa ko. Huwag mong kakanti ng anak ko dahil baka makapatay ako ng tao. Hindi na nakapagsalita pa ang biyenan ko, Kabanong. Inawat lang din ako ng asawa ko ng mga sandaling yon. Dahil masyadong nagmamatigas ang biyenan ko, ay nauna lang din kaming naglakad. Pero na makarinig ng malalakas na angil ang biyenan ko, ay sumunod na lang din naman siya sa amin. Hindi na namin binalikan pa si Ramrod. Dumiretso na kami sa kabilang baryo kung saan naroon ang bahay ni Mang Ruben. Pagdating namin doon, gising na si Binsoy at hindi yun mapakali. Napanatag lang ang kalooban niya nang makita na niya kami. Buti naman nakabalik na kayo ng ligtas. Nadinig namin ang magkakasunod na putok pati na rin yung mga angil ng aswang eh. Nakainkwentro ni Ramrod yung mga aswang. Iniwan na namin siya at hindi rin namin nakuha yung pinapakuha ni Mang Ruben. Ayos lang. Pwedeng bukas naman simulan yung gagawin ko sa bata eh. Ay teka,
Sino yung kasama niya? Mang Ruben, nanay po namin ni Binsoy. Isinama na namin dahil nakapalibot na yung aswang sa bahay namin eh. Mukhang inaabangan nila kung kasama naming uuwi si Tantan. Buti naman nakaisip kayong umuwi. Pasalamat ka, isinama ka ni Kuya rito. Hindi pa nga sana siya sasama eh. Masyado siyang nagmamatigas. Kung ano-ano pang sinasabi sa amin, lalo na sa anak ko. Nakakainis. Ma, ano na naman pinagsasabi mo? Binsoy, hindi na itong oras para magtalo. Pero ma, isinama ka namin dito dahil ayaw naming mapahama ka. Kaya sana wala kang gagawing hindi namin magugustuhan dito. Ginagalang pa rin kita dahil nanay kita. Pero sa susunod na hamakin mong anak ko, handa kitang kalimutan bilang nanay namin. Mukhang drama-rama sa hapon yung nagaganap na eksena rito Masyadong mainit. Ang mabuti pa magkape na muna tayo para mas mainitan kayo. Hindi, joke lang. Para kahit pa paano maging kalmado yung mga utak nyo. O sige na, Binsoy, timplahan mo sila. Bumuntong hininga na lang ako. Hindi pa rin nagiging kalmado ang kalooban ko, lalo na kapag naalala ko mga pinagsasasabi ng biyenan ko sa anak ko. Pumasok na lang ako sa loob para samahang magpahinga ang anak ko. Kinabukasan ng umaga, handa ng lahat ng gagamitin ni Mang Ruben. Nakuha na pala ni Baron at Binsoy ang mga dapat kunin sa bahay. Nasa bakuran lang kami noon. Maghapon kaming naghintay. Buong maghapon din talaga ang prosesong ginawa ni Mang Ruben. Bandang 5:00 na ng hapon natapos siya. Pero ang sabi niya sa amin, kailangan pa ng halos 3 oras para maging epektibo ang pinainom sa bata. Ibig sabihin, hindi pa tuluyang nawawala ang dugo ng aswang sa buong katawan niya. Maamoy at maamoy pa rin siya ng mga aswang. Kaya kinailangan naming maghintay pa ng 3 oras. Oh, mabuti naman nakabalik ka na. Nakakapikon si Mami. Daldal ng daldal na kagagaling lang daw niya kina tiya kahapon tapos babalik na naman. Wala naman siyang ibang mapupuntahan Ayaw pa rin maniwala na inaaswang tayo. Pabayaan mo na yun. Matigas talaga ang ulo na matandang yun Tumandang paurong talaga. Huwag niyo na siyang isipin. Ang malaga nandito tayo. Mga bandang 9:00 ng gabi, epekto na yung ginawa ni Mang Ruben. Nasa ba si Mang Ruben? Meron lang pinuntahan doon sa kabilang bahay. Babalik din kagad yon. Pumasok na lang kami sa loob ng bahay. Binantayan namin si Tanta na kanina patulog. Inantok kasi siya sa mga pinainom sa kanya ni Mang Ruben. Habang nasa kalagitnaan kami ng pagkukwento, narinig namin na parang merong naglalakad sa harapan. Nung una, akala namin ay si Mang Ruben yun. Napanatag ang kalooban namin ng isiping nakabalik na siya. Pero nagtaka kami kasi mas maraming yabag ng paa ang naririnig namin na nasa labas ng bakuran. Mahal, si Mang Ruben ba talaga yun? Meron ba siyang kasama? Hindi. Kung si Mang Ruben yun, rerekta yun dito Sisilipin ko, kuya. Mag-ingat ka. Lumabas ng silid si Binsoy. Kabado na kami nung mga sandaling yon. Hinawakan na rin ng asawa ko ang itak na bigay sa kanya ni Mang Ruben. Ako naman ay tumabi ako sa hinihigaan ng anak ko. Kuya, ate, kumpirmado. May mga aswang nga sa harapan. Pero hindi naman sila makalapit sa bakuran natin. Maraming pangontra si Mang Ruben kaya ganon. Anong gagawin natin? Hindi tayo aalis dito. Hihintayin natin makabalik si Mang Ruben. Pero kuya, may mga hawak sila Teka, makasibat yata yun. Buisit. Alam nilang hindi sila makakalapit kaya gagamit sila ng sandata. Ano yun? Mahal, ang anak natin. Yumuko kayo. Binsoy, samahan mo ko. Dali! Anong gagawin natin, kuya? Sinisibat na tayo, Hanggat hindi pa sila nakakalapit, dito lang tayo. Dumapa lang kayo. Halos halikan na namin ng sahig para lang hindi kami matamaan ng sibat na binabato ng mga aswang.
Nang maubos na ang sibat nila, biglang nanahimik ang paligid. Maya-maya lang, narinig na lang namin na may isang matandang nagsasalita. Hindi kami pamilyar sa boses niya. Ibigay niyo ang bata dahil sa amin siya nabibilang! May halong galit ang tinig niya, na parabang pagmamay-ari talaga niya ang anak ko. Pero hindi kami pumayag. Kahit na alam naming delikado ang buhay namin noong mga sandaling yun, mas lalo kaming nagmatigas sa kanila. Kung sino ka mang siraulo ka, hindi niyo pagmamayari ang anak ko. Normal na tao siya. Meron lang siyang nainom, hindi siya aswang. Hindi magsisinungaling ang amoy ng isang aswang. Kaya ibigay niyo na sa amin ang kauri namin. Kung ayaw niyong dumanak pa ang dugo rito. Bakit ba kasi ang tagal bumalik ni Mang Ruben? Nakakainis naman, oh. Mahal, nambabato na naman sila. Huwag ka matakot. Intindihin mo yung anak natin. Mga ilang sandali lang, narinig na lang namin na tila nagpupulasan na sila. Narinig din namin ang sigaw ni Mang Ruben. Sa puntong yon, nagkaroon na kami ng lakas ng loob. Pagkasilip namin, nakakagulo na sa labas. May kasama si Mang Ruben na taong bayan. Tinugis nila ang mga aswang kaya napilitang magwatak-watak ang mga yon. Baron, ayos lang ba kayo rito? Opo, ayos lang naman po kami. Pasensya na kayo ha. Kinailangan ko kasing kausapin ang mga kalugar natin rito para tulungan tayong labanan ng mga aswang. Nararamdaman ko kasi na darating sila rito. Buti na lang tama ang hinala ko. Ano pong gagawin natin ngayon? Kailangan natin alisin dito yung bata. Nararamdaman kong humihina na yung mga pangontrang nakalagay dito Pinagbababato kasi nila yun para sirain. Hindi ba delikado kung aalis tayo? Mas delikado kung nasa iisang lugar lang tayo. Inaasahan namin na mas marami pa silang darating kaya baka wala tayong malabasan. Kailangang maiiwas natin ang anak nyo sa kanila hanggang sa umepekto na ang gamot na pinainom ko. Sumang-ayon na lang kami sa gustong mangyari ni Mang Ruben. Pinagkatiwalaan namin siya dahil alam naman naming alam niya ang dapat na gawin. Habang nagkakagulo sa labas, wala na kaming sinayang na pagkakataon. Agad na rin kaming lumabas sa bahay. Bit-bit ko ang anak ko habang pinagigitnaan nila akong tatlo. Dumaan kami sa kabilang daan na kung saan wala ng bahay na naroon. Puro matataas na halaman at talahib ang makikita. Buong akala namin ay makakalis kami roon agad. Pero nagkamali kami. Meron kaming nakasalubong na 3 aswang. At ang mga tingin nila ay nakadako lang kay Tantan. Huwag kayo matataranta. Akong bahala. Baron, Bensoy, bantayan niyo si Solen at ang bata. Baka bigla na lang na may lumabas na aswang sa gilid-gilid. Sigurado kayong kakayanin yung mag-isa yung 3 aswang na yan? Oo, huwag niyo akong intindihin. Matagal ko lang ginagawa to. Kampanting inugot ni Mang Ruben ang daladala niyang itak. Nang makalapit na siya sa mga aswang, napahanga kami nang makita kung papaano niyang pinatumba ang 3 aswang na parabang hindi man lang nahirapan. Kahit na may edad na, hindi yun naging hadlang para protektahan niya kami. Mang Ruben, ang galing nyo naman. Paano nyo natalo yung 3 yun? Karanasan. Karanasan ang dahilan kung bakit hindi man lang ako nahirapan. Ibig bang sabihin, sanay na sanay talaga kayo sa ganitong sitwasyon? Oo, pero matagal na rin mula nung may makalaban ako mga aswang. Kaya medyo nag-iingat din ako. Tara na. Kailangan na natin makarating agad sa pangalawa kong bahay. Mas binilisan namin ang paglalakad at nagdaan nga lang ang halos 10 minuto ay nakarating na rin kami kaagad doon. Isang bahay na nakatirik sa kakahuyan. Walang ibang katabing bahay. Namumukod tangi yun doon. Pagpasok at pagbukas ng ilaw, agad na nilang sinarado ang pintuan at ang iba pang bintana sa itaas. Itong bahay na bigay sa akin ng anak ko na nasa ibang bansa. Hindi ko magamit dahil nakakalungkot tumira dito. Bukod sa wala akong kasama sa bahay na ito, wala rin naman akong kapitbahay. Mang Ruben, bakit may kuryente dito? Wala namang linya dito sa gubat May generator dito. Mang Ruben, ligtas po ba tayo rito?
Oo, pero huwag kayong maging kampante. Hanggat hindi namamatay ang mga aswang at hanggat hindi pa umiepekto ang gamot sa bata, hindi pa tayo dapat mapanatag. 1.5 oras pa bago umepekto yung gamot. Konti pa. Hiniga ko na muna ang anak ko sa sofa, Banong. Sa sala kami tumambay para magkakasama kami. Sandali kaming natahimik, natulala at napaisip. Pero nakikiramdam kami sa paligid namin. Makalipas ang kalahating oras, nagkamalay na si Tantan. Nawala naman ang antok namin dahil doon. Mama, nasaan po tayo? Anak, nandito tayo sa ligtas na lugar. Huwag kang mag-alala. Narito kami ng papa mo. Anak, kumusta? Anong nararamdaman mo? May masakit ba sa'yo? Wala naman po, Papa. Mang Ruben, ayos na po ba? Tumalab na po ba? Kagaya ng sinabi ko, 3 oras ang bibilangin. Meron pang 1 oras. Marahil nagising siya dahil mas maagang naging aktibo ang katawan niya. Dahil na rin sa pagkakaalog niya kanina habang tumatakbo tayo. Papa, Mama, sino po siya? Tantan, anak. Siya ang tumulong sa atin para hindi na tayo sundan ng mga nakakatakot na nilalang. Kung ganun, bakit po nandito siya? Siya? Sinong siyang sinasabi mo, anak? May nararamdaman pa po ako, Mama eh. Tingnan niyo po, oh. Nagtatayuan po yung balahibo ko. Nak, sabihin mo, anong nararamdaman mo? Meron pong nakakatakot na nilalang dito. Nasa labas po. Nang sabihin ni Tantan yun, ay agad na nagtayuan ang mga balahibo ko. Agad kaming napatingin sa labas, pero wala naman kaming nakitang kung ano. Ito na nga bang kamalasan, Baron, Binsoy? Maganda kayo. Akala ko ba, hindi na nila tayo masusundan? Yung matandang aswang na mukhang pinulo nila, mukhang siyang mas may malakas na pangamoy eh. Nandito siya sa paligid natin. Kaya naman natin siya, di ba? Di ko pa alam kung ano ang kayang gawin ng isang aswang na pinuno nila. Susubukan ko siyang kausapin para magpalipas ng oras. Binuksan ni Mang Ruben ang pintuan. Kadiliman ang bumungad sa amin sa labas. Pero nararamdaman na namin na nasa paligid lang talaga ang aswang na nakasunod sa amin. Nararamdaman ka namin. Kaya huwag ka nang magtago dyan. Kahit na anong gawin mo, hindi namin ibibigay ang batang ito. Hindi niyo siya pagmamayari. Normal na tao lang siya. Hindi siya gaya niyo. Kaya pwede ba? Umalis na kayo bago mo pa pagsisiyan ng lahat. Malakas din pala ang loob mong pagbanta ng aswang na kagaya ko. Ano ba pinagmamalaki mo? Na isa kang albularyo? Hindi ako nagmamalaki. Binibigyan lang kita ng pagkakataon na mabuhay. Kung ayaw mo, sige, wala akong magagawa. Ibigay mo sa akin ang batang yan. Kung gusto niyong mabuhay kayo. Kabilang siya sa amin. Dugo namin ang dumadaloy sa mga ugat niya. Kahit na anong paliwanag ko, hindi ito maintindihan ng utak mong gamonggo. Sige, tapusin na lang natin ito. Mang Ruben, baka mapano ka naman. Baron, Binsoy, bantayan niyo mag-ina. Ako nang bahala sa isang ito. Mayabang ka rin ah. Sige, tingnan natin ang angas mo. Lumabas ng bahay si Mang Ruben. Nagubad pa ito ng damit. Dito na namin nakita ang malaking tattoo niya sa likuran. Isang imahe ng dragon. Medyo nakaramdam kami ng angas kay Mang Ruben. Pero kahit na ganon, hindi pa rin kami nakampante na mag-isa niya lang lalabanan ng matandang aswang na yon. Kung ayaw niyong ibigay ng mapayapa ang bata, pwes, idaan natin sa dahas. Tumakbo na mabilis sa matandang aswang patungo kay Mang Ruben. Sa unang atake ng nilalang sa kanya ay nakailag naman siya. Pero sa nakikita naming bilis ng kalaban niya, masasabi naming dihado siya sa kilos ng mga sandaling yon. Sa sunod na atake ng aswang,
Nakakuha na ng tamang pagkakataon si Mang Ruben. Tinamanan niya ang matandang yun ng kanyang itak. At dahil sa ginawa niya, kapansin-pansin na ang pagbagal ng kalaban niya. Pero nagawa lang siyang tawanan ng aswang na parang wala lang nangyari. Mahusay ka pala talaga. Hindi ko inakala na matapos ng maraming taon, may makakaharap akong kagaya mo. Lahat kasi ng nakalaban kong albularyo ay mahihina. Pero ikaw, ngayon palang dinedeklara ko ng ikaw ang pinakamalakas sa kanila. Ha! May nalalaman ka pang deklara-deklara, ha? Si Mang Ruben naman ang kusang sumugod. Hindi na niya pinalampas ang pagkakataon na nangihina na ang aswang na yon. Sunod-sunod niyang inatake. Ilag lang ng ilag ang kalaban niya. Pero maya-maya pa, muli niya itong tinamaan. Napatras ang aswang. Buong akala ni Mang Ruben ay matatalo na niya ang aswang, pero nagkamali siya. Naging kampante siya sa mga oras na yon. Kaya naman nagulat siya nang bigla siyang kalmutin na malakas. Mang Ruben! Nakita namin parang nanghina si Mang Ruben. At ang aswang naman ay parang biglang ginanahan. Akmang tatapusin na nito si Mang Ruben, pero tumakbo palabas ng bayang asawa ko at bayaw ko. Nilapitan nila ang aswang. Pinagtatatagan nila yon hanggang sa tuluyan ng mapahiga. Hindi nila tinigilan hanggat hindi nila nakikitang malagutan ng hininga. Maya-maya pa, tuluyan na nga yung namatay. Mang Ruben! Mang Ruben! Diyos ko, anong gagawin natin? Ayos lang ako. Huwag kayo mataranta. Kalmot lang naman sa dibdib to. Ayos lang ako. Inalalayan siya ni Baron at Binsoy na makatayo. Agad naman siyang ipinasok sa bahay. Kinuha namin ng mga panggamot niya sa loob ng malaking bag. Nilinisan namin ang sugat niya. Mabuti na lang ay may kaalaman ako sa ganung bagay dahil ilang beses ako nakadalo ng seminar sa bayan noon. Nang maging maayos na ang kalagayan ni Mang Ruben, sinunog na namin sa malaking drum ang bangkay ng pinunong aswang. Patawa-tawa pa si Mang Ruben na parabang isang malaking biro lang ang nangyari. Maraming salamat, Kalina. Kung hindi dahil sa inyo, baka wala na ako ngayon. Pinakaban mo naman kami. Kami ang dapat na magpasalamat sa inyo. Baka matagal nang wala sa amin ang anak namin kung wala ka. Lubos po kami nagpapasalamat sa inyo. Ngumiti lang sa amin si Mang Ruben. Ilang oras pang nakalipas, tuluyan ng umepekto ang gamot na pinainom namin kay Tantan. Mula noon ay nawala na ang dugo ng aswang sa katawan niya. Hindi na rin siya naaamoy ng mga aswang bilang kauri nila. Kinaumagahan, nabalitaan namin na halos malagas na ng mga tao ang mga aswang. Pero may mga natira pa rin naman daw, pero nakatakas sa mga yon. Ang mahalaga na lang sa amin, natalo nila ang mga aswang at nasa ligtas na rin kalagayan ng anak ko. Kinabukasan, bumalik na muna kami sa bahay namin. Habang naglalakad kami, nakasalubong namin si Ramrod. Ang dungis niya, hawak-hawak niya ang braso niyang may bakas na mga dugo. Napatingin siya sa amin. Nag-aalalang lumapit. Pre? Mayo ka sa amin. Huwag mo na ako matawag-tawag na pre. Dahil kinalimutan na kitang kaibigan. Pre, sorry na. Hindi may babalik ng sorry mo ang kapayapaan sa utak ng asawa ko dahil sa mga ginawa mo. Oo, alam ko nagkamali ako. Pero pre, pwede pa naman ako magbago, di ba? Pwede pa naman akong bumawi sa inyo. Kaya, sorry na pre. Magbago? Bakit? Dahil nabisto ka? Pero kung hindi nagsumbong si Solen, habang buhay kang ganon? At bakit ba sa akin ka nagsusorry? Sa kanya ka magsorry dahil siya ang mas naapektuhan sa mga ginawa mo. Pare, sorry ah. Aray! Isang malakas na sampal ang binigay ni Solen. Para sa akin, kulang pa yan. Walang kapatawaran ng ginawa mong pambabastos sa akin. Wala akong pakialam sa sorry mo.
Hindi na siya nakapagsalita. Nang aamba na siya ni Binsoy, ay agad na rin siyang lumayo. Hindi na namin siya pinansin. Mula ng araw na yon, tuluyan namin pinutol ang ugnayan namin kay Ramrod. Binura na namin siya sa buhay namin. Mas lalong nawalan siya sa amin ng koneksyon na makalipat na kami ng bahay. Naging maganda kasi ang kitaan namin sa ulingan na makapagpatayo kami ng pwesto sa bayan. Unti-unting gumanda ang buhay namin, Kabanong. Kahit hindi sobrang dami ng pera, kahit papaano ay may sumusobra na rin. Ang biyenang ko naman, hindi pa rin siya nagbago. Mas minasama pa nga niya nang umalis kami sa poder niya. Tinawag niya kaming walang utang na loob. Na kesyo nung magkapera na daw kami, ay bigla na lang kaming nang iwan. Pero hindi na lang namin yun inintindi. Para sa amin ng asawa ko, mas mainam nang bumukod kami para wala na siyang maisumbat pa sa amin. Mahal, unti-unti na nating natutupad ang mga pangarap natin. Itong bahay na to, maliit pa lang to. Pero kapag nagpatuloy yung magandang bentahan sa uling, sigurado mas lalaki ito. Sa kahit saang bahay pa, maliit man o malaki, basta ikaw ang kasama namin ng anak natin, masaya na kami. Mahal, maraming salamat sa paniniwala mo sa akin. Pangako, mas lalo ko pang pag-iigihan para sa inyo ni Tantan. Niyakap na lang ako ng asawa ko, Kabanong, pero agad na rin kaming kumalas nang dumating na si Binsoy at si Tantan. Pinagsaluhan namin ang daladala nilang pagkain nung hapon na yon. Mula noon, namuhay na kami ng mapayapa. Malayo sa masasakit na salita ng biyenang ko. Malayo sa pambabastos ni Ramrod. At higit sa lahat, malayong malayo sa panganib na dulot ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Kabanong. Sa mga nakinig hanggang dulo, maraming salamat po sa inyong lahat at pinagpalang araw, mga kabangers at kayanggaw. Wakas,